Ito po ang lettuce na gusto ninyo, sariwa po ito. Ate, bigyan ninyo ako ng 2 patatas, at isang tali ng gulay. Sige, okay. Ate, ang dami ninyong biniling gulay. Magluluto po ba kayo ng masarap para sa pamilya? Oo, pang-araw-araw na luto lang. Tayong mga ordinaryong tao, kailangan maging matipid sa paggastos. Tingnan mo ang mga mayayaman. Isang bahay lang nila, milyon-milyon na ang halaga. Sa buong buhay natin, hindi natin makikita ang ganoong kalaking pera. Tingnan mo yung kotse. Ang kotse na yan, kahit papaano, daan-daang libo ang halaga. Ang ipon natin sa isang taon, hindi sasapat para sa ilang beses lang na pagpapagasolina nila. Ay, hindi ba yan yung laging nasa balita sa negosyo, ang pinuno ng Gu Group, si Gu Jixing? Bakit siya pumunta sa palengke? Ikaw ba si Zheng Sining? Ha? Ako si Zheng Sining. Sino po kayo? Sa wakas, nakita rin kita. Chairman Zheng, sumama ka sa akin. Chairman Zheng? Tinatawag ninyo po ba ako? Siyempre, ikaw. Sa stall na ito, hindi ba ikaw lang ang tao? May iba pa bang Zheng Sining? Ako nga po si Zheng Sining, pero isa lang akong nagtitinda ng gulay. Nagkakamali po ba kayo? May isang bagay na baka hindi mo pa alam. Ang tiyuhin mo, kilalang negosyante dito sa lugar namin. Sayang, noong nakaraan, nagkaroon ng aksidente at namatay siya. Ayon sa kanyang testamento, ikaw ang tanging tagapagmana ng lahat ng kanyang ari-arian. Ginoo, ilang daang piso lang ang laman ng bulsa ko. Sobra naman po ang biro ninyo. Wala naman po kayong dahilan para lokohin ako. Hoy, sandali. Sa card na ito, may 100 milyon ibinigay sa iyo ng tiyuhin mo. Kung hindi ka naniniwala, pumunta ka na ngayon sa bangko para i-check ang balance. Ginoo, wala na talaga akong oras para makipagbiruan. Marami pa akong susunod na customer. Ikaw, humanap ka na lang ng iba. Ang card na ito, ingatan mo. Kung may kailangan ka, tawagan mo ako kahit kailan. Ako si Gu Jixing. 24 oras kang maaaring tumawag sa akin. Si. Halika, sunod. Ito, ha. Sige. Hoy, yung nagtitinda, ang ganda ng benta mo ah. Uuwi ka na ba pagkatapos? Anak, bakit ka nandito? Sinusundo mo ba ako? Huwag mo akong tawaging anak. Ayoko nang nagtitinda ng gulay ang maging nanay ko. Anak, ano ang ibig mong sabihin? Anong ibig sabihin? Hindi mo ba naiintindihan? Naghanap ako ng bagong nanay para sa anak ko. Sino ba tong babae? Bowie, dagoling babaeng mukhang pagod na tindera ng gulay sa pamilya ninyo. Hindi niya talaga maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng pagkakaiba ng klase. Kapag kasama mo siya, hindi ka makakaahon magpakailanman. Maghiwalay na kayo. Basta makipaghiwalay ka, yung 50 milyon na puhunan, idadiretso ko sa account ng kumpanya mo. Zheng Sining, matagal na tayong hindi magkapareho ng mundo. Naiintindihan mo ba? Ako ang presidente ng Zhongxin Group. Ang halaga ko ay lampas 10 milyon. Ikaw? Manatili ka na lang sa hamak mong tinda ng gulay. Anong maitutulong mo sa akin? Nahihiya ako kapag kasama kita sa labas. Nauunawaan mo ba? Kayong dalawang hayop. Inaasahan kong hindi mo makakasagabal sa karera ko. Kung may konsensya ka pa, pirmahan mo na itong kasunduan sa paghihiwalay. Huwag kang magsisisi. Pagdating ng panahon, huwag kang lumuhod sa harap ko para makiusap. Hihingi ako ng pabor sa'yo?
Isang tindera ng gulay? Posible ba yon? Hoy, naniniwala ka ba sa sinasabi mo? Hiwalay na tayo kung hiwalay. Mula ngayon, ikaw ay sa iyong daan, ako ay sa aking tulay. Zhang Sining, sa mga nakaraang taon, kinain at ininom mo ang lahat ng magaganda sa akin. Ang bahay na ito, kotse, ay wala sa iyo. Mag-empake ka na. Huwag mong hintayin na paalisin kita. Grabe ka namang mambastos. Hindi ako narito para makipag-usap sa'yo. Narito ako para ipaalam sa'yo. Sumang-ayon ka man o hindi, lumayas ka na sa bahay. Umalis na tayo. Paalam na, tindera ng gulay. Huwag ka nang bumalik sa bahay namin. Hindi ka na welcome sa bahay namin. Hindi ka welcome sa bahay namin. Ano ba ang ginagawa ninyo? May lakas ka pa ng loob na bumalik? Narinig ko na kay Boway. Maghihiwalay kayo. Dalhin mo ang mga gamit mo. Umalis ka sa bahay namin. Sinabi ng kuya ko, simula ngayon, hindi ka na ang ate ko. Kung may utak ka, dalhin mo ang gamit mo at umalis ka na. Umalis! Umalis! Han Bovay. Kagatong nakahanap ng iba, pinapalayas mo ako agad. Napakasama mo. May lakas ka pa ng loob na sabihin ang kuya ko. Saan mo nakuha ang lakas ng loob mo? Ang mga tulad mong mukhang kalabaw. Kung sa ibang pamilya, matagal na pinapalayas. Ang pamilya namin ay nagpahintulot sa iyo na mabuhay ng libre sa loob ng 10 taon. Sapat na iyon para sa iyo. Mabuhay ng libre? Ang perang kinita ko sa loob ng 10 taon. Kanino napunta? Sa pamilya ninyo. Binigyan ba ako kahit isang sentimo? Huwag kang magsalita ng walang kwenta. Umalis ka na o tatawag ako ng pulis. Aalis talaga ako. Hindi ko kailangan ng sabihin ninyo. Kasama ng mga taong tulad ninyo, nakakasuka ako. Pero tandaan ninyo, pagsisisihan ninyo ito, Ikaw, nakakatawa ka. Kung ikaw, Zhang Sining, makapagpapasisi sa pamilyahan, ako, Han Lina, ay magiging isang aso. Hoy, babae. Dito, hindi lugar para sa tulad mong pulubi. Ang lugar na ito, umalis ka na. Bangko. Bangko ito. 100 milyon ang laman ng card na ito. Ipinamana ng tiyo mo. Kung hindi mo pinaniniwalaan, pumunta ka sa bangko para tingnan ang balanse. Card. Card. Gusto kong tingnan ang balanse. Kumusta po? Kumusta? Tanong ko lang po, ano pong serbisyo ang kailangan ninyo? Gusto kong i-check ang balance ko. Zhang Sining? Huy, ikaw pala? Alam mo ba kung saan ka naririto? Dapat bang pumunta dito ang mga tulad mo? Ako ay isang lehitimong mamamayan. Wala ba akong karapatang mag-abay ng serbisyo? Sige, legitimong mamamayan pala. Sabihin mo, anong serbisyo ang kailangan mo? Gusto kong i-check ang balance sa bangko ko. Ano? Hoy, magkano ba ang laman ng bulsa mo? Wala ka bang idea sa sarili mo? Ha? Dito ka pa nagpahiya sa sarili mo? May tao ba dyan? May ipapagawa ako. Hoy, Miss Ma, ano pong maitutulong ko sa inyo? Aayusin ko po agad. Nauna ako. Bakit siya ang inuna mo? Alam mo ba ang first come, first serve? Ano ba naman itong bangko ninyo? Pati ba naman pulubi pinapapasok ninyo? Mukhang kailangan kong pag-isipang mabuti kung dapat bang magpatuloy sa pag-avail ng serbisyo dito. Miss Ma, pasensya na po talaga. Aayusin ko po ito agad. Zhang Sining, kung magwawala ka, sa bahay mo kay Boway ka magwala. Ano bang pinanggagawa mo dito? Aalis ka ba o hindi? Kung hindi, tatawag ako ng guard para palabasin ka.
Nandito ako para mag-abay ng serbisyo. Bakit ako aalis? Black Diamond Card. Supreme Black Card. Imposible. Ang deposito para sa Supreme Black Card ay kailangang hindi bababa sa 800 milyong piso para makuha ito. Siya ay isang pulubi, paano siya magkakaroon ng ganoong klaseng card? Tiyak na nagkamali ka ng tingin. Ginang Jeng. Maaari ko bang tingnan ang card na ito? Ito nga ang Supreme Black Card. Walang pagkakamali. Imposible. Sa buong Cloud City, hindi lalampas sa 3 ang Supreme Black Card. Paano siya nagkaroon? Tiyak na peke ito. Pinapayuhan kita, mas mabuting i-verify mo ito. Ginang Jeng. Maaari ko bang kunin ito para i-verify? Kasi naman, malaking bagay ito. Sige po. Sige. Sandali lang po kayong dalawa. Sabihin mo sa akin, kung gagawa ka ng peking gold card o diamond card, pwede pa. Ngunit naglakas loob ka pang gumaya ng Supreme Black Card. Talagang napakakalokohan. Walang anumang hidwaan sa akin ang lalaking iyon, dapat hindi niya ako lolokohin. Jeng Sining Peke na Black Card. Kriminal yan. Teka, hindi dapat ganito. Hindi mo ba tinitingnan ang sarili mo? Anong klaseng tao ka? Karapat dapat ka ba sa deposito na bilyon-bilyon? Hindi mo ba tinitingnan sa salamin? Tignan mo, karapat dapat ka ba? Uy! Peke ang bank card mo. Peke rin ang business card mo. Alam mo ba sino si Gu Jixing? Siya ang presidente ng Gu Corporation sa Longcheng. Isa siya sa mga malaking negosyante. Karapat dapat ka ba sa business card niya? Hello, Ginoong Jeng. Nagbago na ang isip mo. Hello, ayoko rin sana tumawag sa'yo, pero may nagsabi sa akin. Yung ultimate black card na binigay mo. Ay peke, bakit mo ako niloko? Niloko? Sinong gagong nagsabi? Ginoong Jeng, nasaan ka ngayon? Sige, malapit lang ako. Pupunta ako agad. Kahit ang ultimate black card, nangangailangan ng espesyal na key para ma-identify. Hindi alam, anong klaseng sales agent ka, babali ko ang paa niya. Ayos na Peke na business card din ang dala mo. Peke na tawag ginawa mo pa. Hindi ka ba napapagod sa pag-arte? Lumabas ka na. Hindi ka napapagod sa pag-arte. Ako, napapagod na ako sa panonood. Anong minamadali mo? Papunta na si Guzik Singh. Ha ha ha. Ano ba ang tingin mo sa sarili mo? Isang tawag lang. Dumating si Guzik Singh. Sino ba ang tingin mo sa sarili mo? Nakakatawa talaga. Nandito na ako, Guzik Sing Sinong nakakatawa. Kamusta, Chairman Jeng? Si Chairman Jeng. Chairman Jeng, paano mo gustong aksyonan ang mga ito? Nasa sa inyo po. Wag na nating pansinin. Umuwi na kayong lahat. Oh, si. May gusto akong itanong sa iyo. Ano ba, Joshin? Bawa, yung ex-wife mong nagtitinda ng gulay. May deposito pala siyang 200,000,000. Hahaha. Huwag kang magbiro, Joshin. Si Jeng Shining na yan, ang dilaw ng mukha. Ilang taon na siyang kasama ko. Wala siyang ginawa kundi kumain at magtinda sa palengke. Paano siya magkakaroon ng 200,000,000? Joshin, huwag mo kaming lokohin. Kung may 200,000,000 talaga ang babaeng yon, ako na si Li Ka-shing. Kung ganoon, sige, imbestigahan mo nga para sa amin. Hahaha. Totoo talaga. Di kita niloloko. Oy. Naku, bakit ayaw maniwala sa sinasabi ko? Chairman Jeng, may itatanong po ba kayo sa akin? Pansamantala, naniniwala ako na totoo ang sinasabi mo. Noon mo sinabi na ang tito ko ay ipinamana sa akin ang kanyang ari-arian. Ano-ano ba ang mga negosyo? Ang pinakamalaking kumpanya sa Yuncheng, ang Taihe Group na nagkakahalaga ng 200,000,000 yuan, ay binili na ng buo ni Chairman Jeng. Lahat ng shares nito ngayon ay nailipat na sa pangalan ninyo. Bukas, maaari na kayong pumunta sa Taihe Group para sa turnover.
Ito ang Taihe Group Sing Sing ng pagkakakilanlan bilang chairman. Ang pinakamalaking kumpanya sa Yuncheng. Taihe Group. Tama. Hindi ako nananaginip, no? Siyempre hindi. Alam na ng lahat ng tao sa Yuncheng ngayon na may isang misteryosong mayaman ang bumili ng Taihe Group. Makalipas ang 3 araw, magkakaroon ako ng board meeting at ipapakilala ko kayo sa lahat ng kilalang tao sa Yuncheng. Babalik na ako ngayon sa Taihe Group para asikasuhin ang turnover para sa inyo. Oo nga pala. Ang kotse na ito ay regalo rin sa inyo ni Chairman Zheng. Kung ganoon, sa oras na iyon, andyan din siguro sina Han Boei at Lin Manzi, no? Siyempre, Han Boei. Dahil lang sa 50 milyon, hihiwalayan mo ako. Sana sa bandang huli, hindi ka magsisisi. Ano? Nagpalit na ng may-ari. Ang grupo, Taihe. Ano? Nagpalit na ng may-ari ang grupo Taihe. Ano? Nagpalit ng may-ari ang grupo Taihe. Kailangang pumunta ka sa grupo Taihe bukas ng walang palya. Dalhin mo ang ating mana sa pamilya. Ang mana nating tasa ng puting jade na may gintong dekorasyon. Ibigay mo sa malaking tao na iyon. Sa anumang halaga, magtatag ng mabuting relasyon sa kanya. Ang aming pamilyang Lin, kung makakapag-ipo tayo. Nakasalalay ito sa pagkakataong ito. Magkakaroon ng malaking pagbabago sa Yuncheng. Maghanda ka agad ng masaganang regalo. Kapag nagbago ang grupo Taihe, ang buong komunidad ng negosyo sa Yuncheng ay magdaranas ng malalaking pagbabago. Dumating na ang pagkakataon para sa akin. Huwag magmadali, huwag magmadali. Hindi ko inaasahan. Ang grupo Taihe na dating hindi maabot, sa akin na pala. Hoy, hindi ba ito ang bantog na tindera ng gulay sa Yuncheng? Ano, tinanggal ako ni Boei. Wala nang mag-aalaga sa akin. Naghanap ako ng trabaho sa Taihe Group. Anong kinalaman mo? Zheng Sining, pagkatapos tayong maghiwalay, dapat ka talagang maghanap ng trabaho. Pero hindi dito. Sa Taihe Group, nagha-hire sila ng tagalinis. Pero ang requirement sa edad ay 30 taon pababa. Hindi mo ba tinitignan ang itsura mo? Mag-a-apply ka bilang tagalinis dito? Karapat-dapat ka ba? Sino ang nagsabi sa iyo na mag-a-apply ako bilang tagalinis? Han Boei. Hiwalay na tayo. Ang mga bagay ko, hindi mo kailangang makialam. Hindi ka rin karapat-dapat na makialam. Zheng Sining, mali ba ang sinabi ko? Ginagawa ko ito para sa ikabubuti mo. Sabihin mo nga, pagdating sa edukasyon, may diploma ka ba? Pagdating sa karanasan, may work experience ka ba? Kung hindi ka magiging tagalinis, hindi naman siguro ikaw ay pupunta sa Taihe Group para maging chairman? Ang isang babaeng tulad mo, kahit ang Zhongxin Group ko ay ayaw sa iyo, lalo na ang Taihe Group? Tama si Boei. Ang aming pamilya Lin ay ang opisyal na partner ng Taihe Group. Baka naman makiusap ka sa akin. Magbibigay ako ng mabuting salita para sa iyo. At maaari kitang bigyan ng trabaho bilang tagalinis ng CR. Anong masasabi mo? Hahaha. Bumilis ka at magpasalamat kay Boss Lin. Pumunta ka at magwalis sa Lin Group. Mas mabuti iyon kaysa magtinda ka ng gulay ng maaga at umuwi ng gabi. Napakagandang trabaho pala. Iwanan ko na lang sa inyo ang dalawa. Ang mga bagay na gagawin ko, Zheng Sining, ay hindi kailangan ng inyong dalawa na makialam dito. Huwag kang magkunwari, Zheng Sining. Pumunta ka rito ay para lang makipagbalikan sa akin, di ba? Malinaw kong sinasabi sa iyo. Hindi pwede. Ako ay isang presidente na ang halaga ay daan-daang milyon. Ikaw ay isang nagtitinda lang ng gulay. Ikaw ay magdudulot lang ng kahihiyan sa akin. Naiintindihan mo ba? Una, ako, si Zheng Sining, ay pumunta sa Taihe Group hindi para sundan ka. Pangalawa, pumunta ako rito dahil may sarili akong bagay na gagawin. Pangatlo, kayong dalawa nakakasukan na kayong tingnan. Umalis na kayo. Wala nang pag-asa. Hoy, sandali. Zheng Sining. Anong sinabi mo kanina? May kailangan ka ba sa Taihe Group? Isang taong mababa ang estado tulad mo karapat-dapat bang makisalamuha sa Taihe Group? Oh, nga pala. Hindi kaya ikaw ay nag-iipon ng basura? Itong maliit na to, nag-ipon ng basura, bagay na bagay nga sa'yo. Bilang tao, kailangan mong malaman ang lugar mo. Nang tayo'y magdiborsiyo, hindi ka na yata makakakain, di ba? Ang ginagawa namin, tulong din yan sa'yo. Ayaw mo pang tanggapin. Ang ingay nyo. Kayong dalawa, kayo ba ang aalis ng kusa o ako ang magpapaalis sa inyo? Zheng Sining,
Nabaliw ka ba ng dahil sa diborsyo? Narito ang Taihi Group. Saan ka kumukuha ng lakas ng loob para magwala rito? Ikaw, Ji, Lin. Cheng Sining, nababaliw ka na ba? Ikaw, hinampas mo ako. Ngayon, babaliin ko ang mga paa at kamay mo. Babaliin ko ang mga paa at kamay mo, bubunutin ang dila mo, at guguluhin ang buhay mo. Mga tao, may tao na nanggugulo sa lugar ng Taihi Group. Nasaan ang mga guwardiya? sino yan? Anong ingay-ingay diyan? Ay, Ji, Lin. Ito ba ang pakikitungo ng Taihi Group sa bisita? Ang taong ito, hinampas niya ako. Bakit hindi niyo pa siya agad na pinaaalis? Ang Taihe Group ay hindi nagpapapasok ng mga taong walang kinalaman sa negosyo. Maaari po bang umalis na kayo? Ano ba? Kahit sino na lang ba ang papapasukin sa Taihe Group? Napakamalas talaga. Sigurado ka bang palalayasin mo ako nang hindi mo man lang itinatanong kung sino ako? Ikaw na isang tindera ng gulay, anong klaseng katayuan ba ang meron ka? Nakikita mo ba? Ang mga guwardiya dito ay mga taong hindi mo maaabot. Sa totoo lang, ang buong Cloud City ay nakayukod sa paanan ng aming Taihe Group. Dito, kung dragon ka man, dapat kang magpakumbaba. Kung tigre ka man, dapat kang humiga. At lalo na ikaw na isang maliit na bagay lang. Mga tao, palayasin ninyo siya. Cheng Sining. Dati, may mga tao pang nagbibigay galang sa'yo dahil sa titulo bilang asawa ko, si Han Boei. Pero ngayon, ikaw ay isang langgam na kayang durugin ng kahit sino. Bakit hindi ka pa mag-apologize kay Ji Lin? Baka sakaling makiusap pa ako para sa'yo. Kahit papaano, di ka mababali ang braso o binti. Bilisan mo. Gu Zixing, bumaba ka na agad. Aray, Zheng Sining, hindi ka ba marunong magpakaastig? Alam mo ba kung sino si Gu Zixing? Ang tunay na kapangyarihan sa likod ng pamilya Gu. Sa edad na 22, pinangunahan niya ang pamilya Gu sa pandaigdigang entablado. Ang pangalan ng isang higanteng negosyante, kapag binanggit mula sa bibig mo, ay isang malaking pagkainsulto sa kanya. Gu Jixing. Dulo ko siya noon pa man, pero wala ni isang litrato ang kumakalat tungkol sa kanya. Hindi ko alam kung bakit siya pumunta sa maliit na Cloud City para magawa. Hindi mo alam to, di ba? Sabi-sabi, si Gu Zixing mismo ang bumili sa Taihi Group. Mabusisi naman ang pagtuklas niya ng impormasyon. Sayang lang, ang kakulangan sa sariling kakayahan ay malaking problema. Kapag inialay ko na ang aming pamana ng pamilya Lin at nakuha ang pagtingin ni Jigu, makakapagtatag kami ng malalim na pakikipagtulungan sa Taihi Group. Ang pagiging pampubliko ng pamilya Lin ay malapit na at ikaw magpakailanman ay isang burak sa kanal. Kung ganoon, ang pamilya Lin ay aasenso na. Sa hinaharap, inaasahan kong tulungan mo ako, Manager Lin. Ang Taihi Group ay hindi kailanman makikipagtulungan sa mga taong mababa ang kalidad tulad ninyo. Ikaw, ano pang hinihintay ninyo? Sige na. Gawin na. Baliin ang kanyang mga binti at itapon siya. Tigilan mo yan. Manager Wang, tamang-tama ang dating mo. Siya ang nagkagulo dito. Manager Wang, ganito kasi yun. Narito ako para kay Boss Gu para magdala ng pamanang kayamanan. Ito ay kayamanan ng aming pamilya Lin na ipinamana sa bawat henerasyon. Mamaya, kapag nakita mo si Boss Gu, sana'y magbigay ka ng magandang salita para sa akin. Kayo'y nagkakagulo dito at nakagambala kay Boss Gu. Kaya mo bang panagutan yan? Kasalanan ito ng tindera ng gulay na to. Nangahas pa siyang sa teritoryo ng Taihi Group ay magkagulo. Kanina, nagmalaki pa siya sa pagtawag para pababain si Boss Gu para sunduin siya. Ito ay ang manager ng marketing department ng Taihi Group, si Manager Wang. Bago ka mamatay, nakita mo na ang isang dakilang tao. Wala ka ng pagsisisi. Cheng Sining, nakagambala ka kay Boss Gu. Tapos ka na talaga. Mahirap payuhan ang taong talagang mamamatay. Kung naghahanap ka ng kamatayan, wala na akong magagawa para iligtas ka. Ikaw pala si Gang. Zheng Sining. Ko ay pinadala ni Boss Gu Zixing para sunduin ka. Sige po. Manager Wang. Isa lang siyang tindera sa palengke. Paano niya makikilala si Gu Zixing? Nadaya ka niya, sigurado ako. Maniwala ka sa akin. Niloloko ka lang niya talaga. Tama siya, Manager Wang. Pwede akong magpatunay. Hindi dapat ipagkalat ang kahihiyan ng pamilya. Pero ayokong magsinungaling sa iyo. Ex-wife ko siya. Kaya alam na alam ko. Manager Wang, huwag kang magpapaloko. Manager Wang, ako. Anong karapatan mong magsalita dito? Walang pakundangang hayop ka. Tanggal ka na.
Samahan niyo siya palabas. Manager Wang, bakit? Bakit mo ako tatanggalin? Para din naman ito sa grupo. Manager Wang, please. Ilabas siya. Manager Wang. Ang Taihi Group na nakikipagtulungan sa mga kasosyong walang klaseng tulad nito, nakakalungkot talaga. Ikaw, Oslin, huwag ka nang bumalik sa Taihe Group. Hindi ka welcome dito. Manager Wang. Desidido ka talagang ipagtanggol siya, ha? Ako ang opisyal na kasosyo ng Taihe Group. Para lang sa isang tulad niya, ihahamak mo ang pamilya namin. Hindi maganda yan. Ano ba ang halaga ng pamilya niyo? Ikaw, 80% ng kita ng inyong pamilya Lin ay galing sa Taihe Group. Kapag natigil ang pakikipagtulungan, ang pamilya Lin ay babagsak kaagad. Manager Wang, huwag po kayong magalit sa akin. Patawarin niyo na po ako. Kanina, mali ang sinabi ko. Ako ang may kasalanan. Patawarin niyo na po ako. Bigyan niyo po ng pagkakataon ang pamilya Lin. Manager Wang. Ang Taihi Group ay hindi makikipagtulungan sa mga walang modo. Simula ngayon, ititigil ang lahat ng transaksyon sa pagitan ng pamilya Lin at Taihi Group. Maging ang mga kasalukuyang o mga planong proyekto, lahat ay ipagbabawal. Ang pamilya Lin ay hindi na makakakuha kahit piso mula sa Taihi Group. Sino ka ba? Ang lakas ng loob mong kausapin ako ng ganyan. Kung hindi kita papatayin ngayon, hindi ako Lin. Hoy, protektahan si Chairman Zheng. Ang lakas ng loob mong bastusin si Chairman Zheng. At bitawan niyo ako. Kakapalit lang ng may-ari ng Taihe Group. Mukhang ang pwesto mong general manager ay nanganganib na rin. Hamp, kanina, nag-imbento ka pa ng kasinungalingan na si Gu Jixing ang sasaluhin siya. Hindi ka ba natatakot na malaman ito ni President Gu at parusahan kayo? Mas mabuti huwag niyo akong galawin. Kung hindi, pupunta ako sa itaas at sasabihin kay President Gu. Ikaw, anong ingay-ingay diyan? President Gu, dumating na rin po kayo. Kanina, sinabi ni Wang Qiang na kilala niyo raw ang babaeng si Zheng Sining. Pasensya po, Chairman Zheng. Ako ang sekretarya ng General Manager Gu. Inanyayahan ko po kayong pumunta sa taas. Ikaw, mga tao sa Taihi Group, may sira ang utak, tama ba? Pinapahalagahan mo ang isang magbenta ng gulay. Ikaw. Huwag na. Hindi kami nakikipagtalo sa mga tangga. Tara na. Ano-ano ang gagawin natin? Isang magbenta lang siya ng gulay, hindi siya makakapagpakita ng ganoon. Hindi ko alam kung anong paraan ginamit niya para makipag-ugnayan sa Wang Qiang. Kapag naibigay ko ang aming family heirloom ng Lin family at nakuha ang pabor ng General Manager Gu, si Wang Qiang ay walang halaga sa harap ko. Tama, ang Taihe Group ay bagong nagbago ng owner. Malamang magkakaroon ng malaking pagbabago. Si Wang Qiang, ang manager ng marketing department, ay siguradong una sa listahan. Kapag nakita ko na si Gu Jixing, papatay ko talaga ang babae. Tara. Chairman ako ang magiging sekretarya mo simula ngayon. Anumang kailangan mo, sabihin mo lang sa akin. Dahil sa utos ng uncle mo, maipapahayag ko lang ang tunay mong pagkatao sa board meeting. Sinabi na ganito para makita mo ang tunay na pagkatao ng mga tao sa paligid mo. Sa ngayon, pasensya na sa abala. Pasok. Chairman Zheng, Lin Manyi ng Lin Group at Han Baoei ng Zhongshin Group ay humihingi ng pagkikita sa iyo. Ang Taihi Group ay hindi makikipag-ugnayan sa mga basurang kumpanya na may mababang kalidad. Ang utos ni Chairman Zheng ay utos ko rin. Gawin mo. Alis diyan! Lumabas ka! Lumabas na kayo! Kayong dalawang maliit na guwardiya, ang lakas ng loob ninyong magsalita sa akin ng ganyan. Sasabihin ko sa inyo, hindi lang ako partner ng Taihi Group, dumating pa ako para kay Boss Gu magdala ng mahalagang bagay. Sa harap ng Taihe Group, ano ka ba? Sabi ng aming chairman. Ang Taihe Group ay hindi nakikipagtulungan sa mga kumpanyang mababa ang kalidad. Paano pareho ang sinabi mo kay Zheng Sining? Ano naman? Si Zheng Sining, isang tunay na babae lang yan. Zheng Sining, dahil ba sa'yo lahat to? Ikaw, salot, sinira mo ang plano ng aming pamilya. Magtipid ka na lang ng lakas,
at pag-isipang mabuti kung ano ang gagawin pagka-bankrupt ng pamilya mo. Hoy, lumabas! Lumabas kayo! Alis! Alis na! Lumabas! Lumabas na kayo! Lumabas na! Alis! Alis! Bilis! Umalis na tayo! Bilis! Umalis na tayo! Ano na ang gagawin natin? Tanong mo sa akin, tanong ko kanino. Maghintay lang tayo sa tabi. Hindi magtatagal, si Jeng Sining na yan papaalisin din. Paano nakabili si Jeng Sining ng ganyang mamahaling kotse? Baka naman may relasyon talaga siya kay Gu Jixing? Kung totoo yan, hindi pa naman kami nakapag-divorce. Imposible yan. Kung kilala niya talaga ang isang dakilang tao tulad ni Gu Jixing sa mga tao na kasal kayo, dapat alam mo na yan. Tama, isa lang siyang magtitinda ng gulay. Saan galing ang pera niya? Baka naman ninakaw niya ang pera mo. Pagkatapos maging pinakamayaman, ang unang bagay na dapat gawin syempre, bumili ng bahay. Ay, pagkatapos ng diborsyo, wala man lang akong matitirhan. Naku, hindi ba yan si Manugang? Anong manugang? Matagal nang hiniwalayan ng kuya mo ang babaeng ito. Hindi na lang nag-asikaso ng mga papeles. Ma, mukhang mahal ang kotse na ito. Mga milyon-milyon ang halaga niyan. No? Halika, samahan mo ako. Miss Jiang, pumirma po kayo rito. Inyo na po ang bahay na ito. Miss Jiang, ito po ang titulo ng lupa ninyo. Ayos ha, ikaw. Yung pinalayas ng anak ko na babaeng ito, isuko mo ang pera. Anong pera? Jiang, anong pagkakunwari yan? Saan mo nakuha ang pera? Para bumili ng kotse at bahay. Nakaw mo yan sa kuya ko, sigurado. Eksakto. Ilang taon ka nang kasal sa anak ko. Ngayon hiwalay na kayo. Anong karapatan mong gumastos ng pera ng anak ko? Hindi ako gumastos kahit piso mula kay Han Bowei. Kung hindi kayo naniniwala, tawagan niyo siya at tanungin. Inay, matigas talaga ang ulo nitong babae. Halughugin natin ang sarili natin. Ikaw, walang modo kang babae. Kung hindi ka tinuruan ng nanay mo, ako ang magtuturo sa'yo. Hinampas mo ako. Dati, dahil kapatid ka ni Han Bowei, ako ang sumalo sa mga problema mo. Natalo ka sa stocks. Ako ang nagbayad ng utang mo. Pero ikaw, araw-araw, panay ang pang-iinsulto mo sa akin. Ngayon, hiwalay na kami ni Han Bowei. Sino ka ba? Ikaw babae, alam ko nang masama kang tao. Ngayon, pati kapatid mo at biyanan mo, kayang-kaya mong apihin? Ibalik mo sa akin ang titulo ng bahay. Hindi, nasa akin ang titulo. Amin ito. Titulo ng bahay namin ito. Oo nga. At yung kotse sa labas, amin din yun. Nasa akin ito. Akin ang bahay na ito. Gusto mo pang agawin sa akin? Nung paparito pa lang ako, nag-text na ako sa kuya ko. Malapit na siyang dumating. Tingnan mo kung paano ka pagtutubusin ng kuya ko. Uulitin ko. Ibalik mo sa akin ang titulo ng bahay. Jeng Sining. Ninakawan mo ako para makabili ng bahay at kotse. Gusto mo pang saktan ng nanay at kapatid ko? Han Bovai. Ngayon, gusto kong malaman, kailan ko ba ninakawan ang pera mo? At ano ang basehan mo para sabihing ninakawan kita? Sasabihin ko sa'yo, nag-imbestiga na ako na wala ang pera sa account ko. Kung hindi ikaw ang kumuha, sino pa kaya? Jeng Sining. Hiwalay na tayo. Ninakawan mo ako. Alam mo bang illegal yon? Nakapag-report na ako sa pulis. Ngayon, ibalik mo ang pera at humingi ka ng tawad sa nanay at kapatid ko. Saka kita palalampasin. Oo, kuya. Siya ang nagnakaw ng pera natin. Papaluhurin ko siya at magmamakaawa. Tapos ibabalik niya ang lahat ng pera sa pamilya natin. Oo, lumuhod ka na. Han Bowei, nakakatawa ka. Sa lahat ng taon nating pagsasama, ginastos ko ba kahit isang kusing ng pera mo? Makakapangahas ka bang sabihin iyon ng buong katapatan? Ano naman? Kung hindi mo ginastos ang pera ko, hindi ba't kusa mong ginusto iyon? Nakakadiri ka talaga. Nakakadiri ang buong pamilya ninyo. Mga masasamang tao kayong lahat. Ikaw, babae ka. Ang lakas ng loob mong sumigaw sa amin. Lumuhod ka, lumuhod. Kayo? Kayo lang? Karapat dapat kayong magpaluhod kay Director Jeng?
Mas lalaki pa kaysa sa kuya ko. Sino tong lalaking to? Pulis, buti na lang dumating kayo. Siya yon. Ninakawan niya kami ng pera. Hulihin niyo na siya agad. Tama. Ang ganyang klaseng tao dapat barilin. Huwag niyo siyang palalampasin. Aalamin namin ang katotohanan. Kailangan lang ninyong makipagtulungan sa amin. Ginoong Han, si Han Bowei ng Zhongxin Group, ang dating asawa ni Chairman Zheng. Ano ang ibig mong sabihin? Sinasabi mo ba na si Chairman Zheng ang nagnakaw ng pera mo? Tama. Ninakawan niya ako para bumili ng bahay at kotse. Siyempre siya ang magnanakaw. Pero base sa investigasyon ko, ang kabuuang ari-arian mo ay nasa 10 milyon lang. Ang anak ko ay presidente ng Zhongxin Group. Milyon-milyon ang halaga niya. Di ba normal lang yon? Hindi mo siya mapapantayan. Imp, 10 milyon, ha? Ang babaeng ito, kahit 10 buhay ang trabahuhin niya, hindi niya makakamit yan. Kung ganon, nabuo na ang kaso. Ang usapin ng nawawalang pera ni Jihan ay walang kinalaman kay Chairman Zheng. Gino, hindi ko alam kung sino ka. Pero kailangan ng ebidensya ang sinasabi mo. Hindi dahil sa ilang salita mo lang ay mababago na ang katotohanan. Naiintindihan mo ba? Ang dahilan ay napakasimple. Ang kotse ni Boss Zheng sa harap ay nagkakahalaga ng milyon-milyon. Ikaw, malamang hindi mo yan kayang bilhin, di ba? Ano? Ang bibilhin ni Ginang Zheng kanina ay ang bahay sa Yunqibyeyuan. Alam dapat ng lahat, ito ang pinakamahal na bahay sa Yuncheng. Nagkakahalaga ito ng 50 milyon. 50 milyon? Ngayon ko lang narinig na isang mayamang kayang bumili ng mansyon na 50 milyon ay magnanakaw ng 10 milyon lang. G. Han, hindi kita minamaliit. Pera ang kayamanan mo ay hindi pa umabot sa panggastos lang ni Chairman Zheng. Ito ang katotohanan at ebidensya. Nasisiyahan ka ba? Imposible. Kasama ko siya noon, isang magtitinda lang ng gulay. Paano siya magkakaroon ng pera? Siguradong artista lang ang inarkila ninyo. Oo, siguradong artista lang ang inarkila ninyo. Ang usaping ito ay wala nang kinalaman sa iyo. G. Han, mabuti na lang at imbestigahan kita. Ang kapatid mong si Han, Lina. Noong isang linggo ay natalo sa stocks ng 10 milyon. Kahapon lang niya ito nabayaran. Kung saan napunta ang pera mo. Sa tingin ko, dapat mo siyang tanungin. Inakaw mo ang pera ko. Hindi, kuya. Hindi ako. Wala akong kinalaman. Ulis, ihahabla ko si Gang, Liu Jihui at si Gang. Han Lina sa pagtatangka na ipahamak si Gang, Zheng Sining. Sinasabuatan sila para manloko ng 10 milyon. Ito ang ebidensya. Tinatanggihan namin ang anumang pag-areglo. Diretso kaming maghahabla. Kuya, alam kong nagkamali ako, kuya. Ako ang natalo sa stock market at sugal ng mahigit 10 milyon. Sabi nila, kung hindi ko mababayaran, papatayin nila ako. Kuya, ayokong makulong. Kuya, Anak, wala akong alam sa lahat ng ito. Kailangan mo akong iligtas. Nanay mo ako. Hindi mo na ba ako aalagaan? EEN, Zeng, ito ang mga gamit ninyo. salamat sa inyo. Pulis. Pakiusap, sumama kayo sa amin. Dalhin na. Wag, kuya. Sagipin mo ako. Kuya, sagipin mo ako. Zheng Sining, ginaganti mo ako, di ba? Dahil lang hiniwalayan kita, ipapakulong mo ang nanay ko at ang kapatid ko sa bilangguan. Di ba? Hindi mo ba talaga naaawa? Han Bowei, anong kinalaman ko diyan? Kung hindi sila nanggulo sa akin, paano sila makukulong? Hindi ba? Kasalanan nila yan. Zheng Sining, hindi ko hahayaang sabihin mo ang nanay at kapatid kong babae. Sige. Ngayon ko lang nalaman kung bakit madali kang nakipaghiwalay sa akin. Palagi ka na palang may ibang lalaki na. Ginoo, huwag kang magpapaloko sa kanya. Isa lang siyang magtitinda sa palengke. Noong kami pa, luto't laba lang ang alam niya. Ang aming mga bagay, wag mo nang pakialaman, Ginoong Han. Ang nanay at kapatid mo ay naghihintay pa rin ng tulong mo. Zheng Sining, kakakasal lang natin. Sumama ka na agad sa ibang lalaki. Wala ka bang hiya? Wala ba? Babae? Han Bowei. Ikaw ang gusto kong tanungin. Hindi pa tayo legal na hiwalay. Nagkakagusto ka na kay Lin Manzi. Wala ka bang konsensya? Hindi mo ba ako ikinahihiya? Nakakatawa. Para yon sa negosyo. At ikaw, iba ka. Chairman Zheng, sana'y hindi kayo magalit sa aking pagiging mapagpasya. Siyempre hindi. Bakit ka nandito?
May pag-uusapan sana tayo. Sige, umalis na tayo. Chairman, naghahanda ang Taihe Group ng isang 500 milyong Happy Valley Project. Kailangan ninyong pumili ng lokasyon. Hom. Dito na lang. Sige, ihahanda ko na ang mga bagay ukol sa demolisyon. Oh, nga pala, lahat ng kumpanyang may kinalaman sa konstruksyon sa Yuncheng ay nagsusumika para sa proyektong ito. Marami nang naghihintay sa lobby. Gusto niyo po bang makipagkita? Hindi na. Ang bagay na ito, ipagkakatiwala ko na sa iyo. Sige, sa board meeting sa isang araw. Una, para ipahayag ang inyong pagkakakilanlan. At pangalawa, para piliin ang partner para sa Happy Valley Project. Si. Xiao Jing, sa tingin mo ba, magtatagumpay ako? Kakapalit lang ng may-ari ang Taihe Group. Naglabas na agad sila ng malaking proyektong nagkakahalagang 500 milyon. Kung makikipagtulungan ako sa kanila, kahit konting piraso lang makuha ko, malaki pa rin ang kikitain ko. President Han, ang kakayahan ng aming Zhongxin Group, tiyak na mapapansin iyon ng Taihe Group. Basta't makipagtulungan lang ako sa Taihe Group, ang Zhongxin Group ay tiyak na lulutang na. Zheng Sining. Talagang hindi ka nawawala. Ha? Hinabol mo pa ako hanggang dito sa Taihe Group. Zheng Sining, diborsiyado na kayo ni Presidente Han. Alam kong hindi ka makapaniwala. Siyempre, si Presidente Han, presidente siya ng grupo na may yamang 10 milyon. Ikaw naman, isa ka lang nagtitinda sa palengke. Pero iyan ang katotohanan. Payo ko sa'yo, mas mabuting tanggapin mo na ang realidad. Ako, Tama na, alam ko ang sasabihin mo. Ganyan ka kausyoso sa akin, hindi ba't gusto mo lang makipagbalikan? Sasabihin ko sa'yo, hindi pwede. Ang gusto kong sabihin, hindi talaga kita hinahanap. Huwag kang mag-akala. Nakakahiya talaga. Hindi mo pa rin aaminin, no? Mula nang tayo ay magdiborsyo, lagi mo akong pinahihirapan. Naghanap ka pa ng lalaki para magpanggap at ipinakulong mo ang nanay at kapatid kong babae. Ang layunin mo sa paggawa nito, hindi ba't gusto mo lang makipagbalikan sa akin? Sasabihin ko sa'yo, hindi ako papayag. ang aming boss Han ay malapit nang makipagtulungan sa Taihe Group. Sa oras na iyon, ang buong Yuncheng ay titingala sa kanyang katauhan. Sa kanyang kakayahan, tiyak na aakyat sa tuktok at sasambahin ng libo-libo. At ikaw, isang ordinaryong tao na walang silbi, magiging pabigat lang sa kanya. Kayo rin ay humihingi ng kooperasyon sa Happy Valley? Mabuti, sadyang mapaglalang ka. At sinisiyasat mo ito ng napakalinaw. Ano, gusto mo na namang manggulo? Zheng Sining, sasabihin ko sa'yo, huwag mong hawakan ang aking hangganan. Ngayon, umalis ka agad sa bahay. Kung hindi, itatapon ko lahat ng gamit mo. Sige, uwi na tayo at maghintay ng balita. Nakakasakal lang siya tignan. Han Bowie, sa pagpupulong ng Board of Directors, malalaman mo ang lahat. Sa tamang panahon, sana'y hindi ka magsisisi. Sekretarya Gu, anong problema? Ginoong Zheng, kanina, si Han Bowei mula sa Zhongxin Group ay dumating para humingi ng kooperasyon. Naghahanap siya ng 50 milyon na bahagi sa proyekto. Ano po sa tingin ninyo? Kailangan bang pumayag? Payagan mo na siya. Ituring na lang na kompensasyon ko sa kanya at sa anak namin. Sige, ang bagay na ito, ipapaalam ko sa board meeting. Oh, nga pala, may isa pang bagay. Pakiusap, pumunta ka sa presinto. Pakawalan mo na ang kapatid na babae at ina ni Han Boei. Ayokong pahirapan siya. Ayokong pahirapan siya. Ayoko ring makisalamuha sa kanilang pamilya. Malas, Sige, Ginoong Zheng. Nalaman ko rin na kayo po at si Ginoong Han Bowei ay hindi pa nakakakuha ng divorce certificate. Ano po sa tingin ninyo? Kailangan nyo ba ng tulong ko para asikasuhin ito? hindi na kailangan. Ako na ang bahala dito. Si. Zheng Sining. Baka naman, may natitira pang pagmamahal sa kanya? Mukhang. Kailangan pa rin kitang tulungan.
Jiang Sining. Anong ginagawa mo rito? Hindi ba't sinabi mong aalis na ako ngayon? Jiang Sining. Alam mo ba, sinabi sa akin ni Lin Manzi. Dahil ikaw ang nakagalit sa Taihe Group, kaya't pinaalis tayo ng ganoon. Dahil sa'yo, nasira ang lahat ng pakikipagtulungan ko sa kanila. Sa tagal nating magkasama, ganoon ka lang maniniwala sa sinabi ni Lin Manzi. Hindi ako maniniwala kay Jilin na tumutulong sa akin at maniniwala ka sa isang magtitinda ng gulay. Alam mo ba? Dahil ikaw ang naging dahilan ng problema ko, kailangan kong lumuhod kay Lin Manzi. Alam mo ba? Kung gaano kalaking kahihiyan yon para sa akin? Ako ang chairman ng Taihe Group. Bovai, nandito ako. Hindi mo na kailangang humingi ng tulong sa iba. Hindi ba't gusto mong pumasok sa board of directors ng Taihe Group? Matutulungan kita. Ito ang Taihe Group Board of Directors Invitation Letter. Ikaw at ang anak natin ay maaaring sumama. Ang chairman ng Taihe Group? Bakit hindi mo sabihing ikaw ang reyna ng langit? Anong oras na? Nagsisinungaling ka pa rin sa akin. Jiang Sining. Alam mo ba ang sinasabi nila tungkol sa akin sa labas? Sinasabi nilang bulag ako, si Han Bowei, nakapangasawa ng isang babaeng mukhang gusot na nagtitinda lang ng gulay sa palengke. Ang mga asawa ng iba, ang gaganda at makikinis, kasama sa mga sosyal na okasyon. Ikaw? Ni hindi ka nga karapat-dapat maging waitress. Makipag-picture sa'yo? Nakakahiya para sa akin. Hindi pa natin napipirmahan ang divorce papers. Anong ibig mong sabihin? Ayaw mong maghiwalay, di ba? Hiwalayan na tayo. Anong sinabi mo? Gusto mong makipaghiwalay sa akin? Napirmahan ko na ang kasunduan sa paghihiwalay. Hindi ba't gusto mong sumali sa board of directors ng Taihe Group? Pagbibigyan kita. Ituring mo na lang ito bilang huling kabayaran ko sa iyo at sa anak natin. Sanay ka nang magsinungaling, ano? Alam ko, ano man ang sabihin ko, hindi ka na naniniwala sa akin. Gusto ko sanang sa board meeting ay magpakatotoo na sa'yo. Pero sa ngayon, wala na yatang pagkakataon. Kung gusto mong maghiwalay tayo, pagbibigyan kita. Pumunta tayo sa civil registry para kumuha ng certificate. Ikaw ang nagsabi niyan. Kain na ng cake. Maganda ba? Ang ganda. Punan natin ng litrato. Ikaw talaga. Anong ginagawa mo? Sabihin mo, masaya kaya tayo magpakailanman. Siyempre naman. Jiang Sining. Alam mo ba kung ano ang sabi-sabi ng mga tao sa labas tungkol sa akin? Sinasabi nilang si Han Bowei, bulag, kaya nakapag-asawa ng babaeng mukhang amag na nagtitinda lang sa palengke. Yung mga asawa ng iba, makikinis at magaganda, kasama sa mga sosyal na okasyon. Ikaw, ni hindi ka nga karapat-dapat maging waitress. Ang makipag-picture sa'yo, nakakahiya para sa akin. Han Bovai, 30 taon na. Ang nararamdaman natin sa isa't isa, ganyan ba katawa-tawa? Jiang Sining. Mula ngayon, hindi na tayo mag-asawa. Sana huwag mo na akong guluhin sa hinaharap. At lalong ayaw kong si Xiao Shu ay magkaroon ng inang sanay magsinungaling.
Sana sa hinaharap, lumayo ka sa akin at sa anak ko. Lumayo ka. Bowie, sinusundo na kita. Umalis na tayo. Uy, sa wakas, nagkaroon ka ng malay sa sarili mo at pumayag na maghiwalay. Bowie, sa susunod na mga araw, pakakasalan niya ako. At ikaw, isang babaeng nagtitinda ng gulay, ni wala kang karapatang dumalo sa kasal namin. Ang huling kalahati ng buhay mo, malamang, mag-iisa na lang ako. Ginoong Jeng. Magandang araw po, Ginoong Jeng. Yang Sining. Ito, ano ba to? Ginoong Jeng, ito ang pinili ko para sa iyo, na posibleng maging nobyo. Ngayong pagkakataon, kailangan talagang mag-ingat tayo. Huwag nating pagkamalang brilyante ang isang basag na salamin. Ano ang ibig mong sabihin? Jeng Sining. Ano ang relasyon mo sa mga lalaking ito? Ginagawa mo lang to para magalit ako, di ba? Kung si Ginoong Han ay gustong uminom sa kasal, malugod siyang tatanggapin ng aming Chairman Jeng. Dahil sa katunayan, hindi kami tulad ng iba na sobrang kuripot. Ako ang chairman ng Linshi Group. Hinahamak mo ako. Gusto mo bang mamatay? Ikaw. Sinampal mo ako. Lin Group, ano ba yan? Hanggang dito na lang. Umalis na tayo. Ikaw, bagay ka ba sa kanya? Masyado kang mataas ang pangarap. Nakakainis. Galit na galit ako. Sino ba talaga ang lalaking yun? Kapag nalaman ko na kung sino siya, datiyak na papahirapan ko siya ng husto. At yung babaeng yon, si Jeng Sining. Akala mo makakalamang kasakin. Sa pagdadala ng mga artista, nag-enjoy pa talaga siya sa pag-arte. Shengdong pa ang tawag. Ew, nakakatawa talaga. Manzi. Yung imbitasyon ng Taihe Group, pwede bang pekein? Bakit mo na itanong? Ang imbitasyon ng Taihe Group. May espesyal na pulang tatak. Hindi pwedeng pekein. Karaniwan, walang gagawa ng peke. Dahil kapag nahuli, ipagbabawal ka ng Taihe Group. Habang buhay, wala ng pag-asa. Parang patay ka na rin. Pero, yung kotse na sumundo kay Jeng Sining, parang ang plaka nito ay Eng Taihe Group. Jeng Sining, alam ko na nga na niloloko mo ako. Ang sinasabi mong chairman ng Taihe Group, isang manloloko lang. Bowie, huwag kang mag-alala. Bukas, ang imbitasyon sa board meeting ng Taihe, nakakuha ako ng 2. Bukas, isasama kita. Talagang ang pag-akit kay Chairman Lin ang pinakatamang desisyon na ginawa ko. Si Chairman, ang board meeting na inihanda para sa iyo. Magsisimula na. Pasok na tayo. Kumusta? Pakita ninyo ang inyong imbitasyon. Ako ang chairman ng Lin Group. Hindi ba kayang makakuha ng 2 imbitasyon? Tuloy po kayo. Kayong 2 ito, naglakas loob pa kayong humarap sa akin. Talagang naghahanap ng away. May sayad talaga, kailangan pa talagang masampal, bago tumahimik. Ikaw, sinampal mo na naman ako. Ang sinumang hindi gumalang kay Chairman Jeng, sampal. Uy, ngayon, ipapaalam ko sa iyo ang kapalaran ng mga lumalaban sa akin. Bitawan mo ako. Magsisimula na ang board meeting. Ipinagbabawal ang maingay. Kung hindi, matatanggal ang karapatan. Jeng Sining, bakit ka narito? Hindi ka pa ba sumusuko? Ngayon, ito ang Taihe Group para sa bagong chairman na inihandang board meeting. Kayong 2, isang tindera ng gulay at isang hindi kilalang tao. Malamang, kahit ang itsura ng imbitasyon ay hindi mo alam. Jeng Sining, hindi mo gagamitin ang pekeng imbitasyon mo para makapasok, di ba? Sa palagay mo ba, papayagan ka ng Taihe Group? Ito ay espesyal na imbitasyon na personal na pinirmahan ng tagapangulo. Ano? Personal na pinirmahan ng tagapangulo? Oh, at ang espesyal na imbitasyon. 2 piraso lang ang meron. Paano mo nakuha ang espesyal na imbitasyon?
At ibinigay mo pa sa dalawang to. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng espesyal na imbitasyon? Kapag nakuha mo ito, ang pagkuha ng pakikipagtulungan sa Taihei Group ay magiging napakadali na. Pero ito ay ibinigay sa akin ni Zheng Xining. Ano? Paano nangyari yon? Ibinigay sa iyo ni Zheng Xining. Paano siya nagkaroon ng espesyal na imbitasyon? Kung meron siya nito, bakit niya ibibigay sa iyo? Zheng Xining, ikaw. Sino ka talaga? Bakit ngayon parang hindi kita kilala? Ano pang mga bagay ang itinatago mo sa akin? Ako si Zheng Xining. Palagi na. Tara na. Mga ginang at ginoo, ang pagpupulong ng board na ito ay inorganisa ng Taihei Group. Kamakailan lamang ay nagpalit ng may-ari ang Taihei Group at tiyak na lahat kayo ay napakausyoso kung sino ang bagong may-ari ng Taihei Group. Ayos! Sa wakas ay makikilala ko na si Gu Zixing. Idolo ko talaga siya. Talagang hindi ko alam kung anong klaseng babae ang bagay sa isang alamat na tulad niya. Kung si Gu Zixing ay nakarating mula sa Longcheng hanggang dito, ibig sabihin may nakita siyang sa Yongcheng. Basta't makasabay lang tayo sa mga hakbang ni Gu Zixing, ang kumita ng pera madali na lang yon. Tama ka. At saka, mula nang kunin ni Gu Zixing ang pangangasiwa sa pamilya Gu noong 22 siya, hanggang ngayon, hindi pa siya natalo sa anumang investment. Hindi ko alam kung ano sa maliit na Yuncheng ang nagustuhan niya. Gayunpaman, bago umalis ang tatay ko, mahigpit niyang ipinagbilin sa akin na makipagkaibigan ako sa kanya. Ang paglista ng pamilya Lin sa stock market ay nakasalalay sa kanya. Zheng Xining, kahit na hiwalay na tayo, pinapayuhan kita. Ang mga dadalo sa board meeting ngayon ay mga importanteng tao sa Yuncheng. Kasama na si Gu Zixing mula sa Longcheng. Huwag kang gumawa ng gulo. Baka ako pa ang madamay. Naiintindihan mo? Zheng Xining, hindi ba't siya ang dating asawa ni Boss Han, ang nagtitinda ng gulay? Mukhang hindi pa nakaka-move on si Boss Han sa ex niya. Dinala pa niya rito sa Taihei Group. Wag na. Malamang naaawa lang si Boss Han sa kanya. Dinala niya lang para makakita ng ibang mundo. Ang sama mo, Zheng Xining. Baka narinig mo ang pangalan ni Director Gu at nanghina na ang tuhod mo sa takot. Tang mo, anong pinagtatawa mo? At ngayon, pakikuha po natin si Ginoong Gu Zixing. Hindi pwede. Ikaw si Gu Zixing. Ikaw ang chairman ng Taihei Group. Paumanhin. Nadismaya kayo sa akin. May ibang chairman ang Taihei Group. At ako, sekretarya lang niya. Kung si Gu Zixing ay sekretarya, sino nga ba talaga ang chairman? Ang mga apo ng pamilya Lin ay may pagkukulang sa ugali. Dapat magbayad ng halaga. Hoy, tatay. Lin Manzi, anong gulo ang ginawa mo sa labas? Ngayon, ang Taihei Group ay handang gumastos ng anumang halaga para i-block ang aming pamilyang Lin. Sino ba talaga ang ininsulto mo sa labas? Tatay, hindi ko kasalanan ito. Si Gu Zixing ang may kasalanan. Ano? Si Gu Zixing, ininsulto mo rin? Kung hindi mo siya hihingan ng tawad ngayon, maghintay ka na lang na mabangkarote ang pamilyang Lin. Wala na. Wala nang lahat. Han Boei. Nagsisisi ka na ba ngayon? Zheng Xining, anong pagsisisi ang meron ako? Hindi mo kailangang makipagrelasyon kay Gu Zixing para lang makaganti sa akin. Sa ganoong paraan, lalo mo lang ako mapapahiya sa'yo. Oo, alam ko, nakipaghiwalay ako sa'yo. Galit ka sa akin. Pero hindi ko naman naramdamang may mali akong ginawa. Ang ibig mong sabihin, ikaw ang nambabae, kasalanan ko pa. Ganoon ba, Han Boei? Tama na. Anong silbi ng pagsasabi mo ng mga yan ngayon? Kung iginagalang mo ako, hindi mo dadalhin ng ibang lalaki para magyabang sa harap ko. Lalo na ang gamitin ito para manakot sa akin. Galang ka. Si Lin Manzi. Noong hindi pa tayo hiwalay, nagkakagulo ka na sa kanya. Iginagalang mo ba ako noon? Zheng Xining, para sa ikabubuti mo ang ginawa ko. Ang lalaking tulad ni Gu Zixing, hindi mo kayang kontrolin. Parang langit at lupa ang pagitan ninyong dalawa. Hindi ka niya magugustuhan. Nilalaro ka lang niya. Han Boei, bakit hindi mo mababago ang pangit mong ugali? Anong karapatan mong magmalaki at mangmata sa akin? Pagkatapos nating ikasal, parang ibang tao ka na. Para sa trabaho, nakakalimutan mo kumain at matulog. Naging mapagmataas ka. Pagkatapos nating ikasal, parang estranghero na ang turing ko sa'yo. Zheng Xining,
Kailangan bang sa ganitong pagkakataon mo sabihin ang mga yan? Eh ano naman? Isang bagay lang ang itatanong ko sa'yo. Anong karapatan mo para ganito ka magmalaki at mangmaliit sa akin? Anong karapatan mo para asahan kung rerespetuhin kita? Tingnan mo ang mga babaeng nandito. Sino sa kanila ang hindi mas klase kaysa sayo? Ako, ang presidente ng Jongsin Group, si Gu Zixing. Sa murang edad ay isa ng negosyanteng kilala. Hindi pa kasama diyan ang chairman ng Taihe Group, ang taong parang Diyos na yon. Magkaiba kayo ng mundo. Hindi ka kabilang sa antas namin. Naiintindihan mo ba? Tama na. Inihahayag ko, ang bagong chairman ng Taihe Group ay... Sige yan, Jeng, Shining. Ano? Si Jeng Sining ang chairman? Ginoong Han, matagal ko nang sinabi, ikaw ang hindi karapat-dapat para sa kanya. Naloko kayong lahat sa kanya. Peke siya. Manager Wang, kanina. Anong sinabi mo kanina? Pulis. Ako si Wang Chiang, manager ng marketing department ng Taihe Group. Matagal akong nagtago sa pagitan nila. Nagtiis ako ng hirap at paghamak para makakuha ng ebidensya. Napatunayan ko na si Jeng Sining ay nagpapanggap bilang chairman ng Taihe Group. Dalhin niyo na. Chairman pa ang dating. Ew, karapat-dapat ka ba? Jeng Sining, sana aminin mo na ang kasalanan mo agad. Ayokong mabuhay si Han Xiaoshu sa hinaharap bilang anak ng isang scammer. Kahit hiwalay na tayo, inaasahan kong panindigan mo ito para magandang halimbawa ka sa anak natin. Sining. Ako ang chairman ng Taihe Group. Narito ang singsing. Tingnan ko kung sinong maglalakas loob. Ito ang Taihe Group, ang pansariling singsing ng chairman. Narito na ang singsing. Mukhang totoo nga ang pagiging chairman niya. Wow, hindi ka panipaniwala. Siya nga pala ang chairman ng Taihe Group. Naghiwalay na si President Han sa kanya. Single siya, single din ako. Baka may pag-asa pa ako. Jeng Sining, wala ka ng pag-asa. Anong oras na? Ginagago mo lang ang lahat gamit ang peking singsing. Tama na yan. Tama. Huwag kayong magpaloko sa babaeng ito. Sinungaling siya. Walang hiya. Walang limitasyon. Kaya, paano mo patutunayan na totoo ang pagkatao mo gamit ang singsing na ito? Paano mo mapapatunayang itong singsing na ito ay hindi mo ninakaw? Ikaw, tama. Paano mo mapapatunayang totoo ang singsing na ito? Sa tingin ko, peke lang talaga yan na ginawa mo. Mga ginoo at binibini, 20 taon na akong nagtatrabaho sa Taihe Group. Kung ano ang itsura ng singsing ng chairman, malinaw na malinaw sa akin. Ang singsing na dala niya, maliwanag na peke. Si Manager Wang ang nakasaksi sa paglago ng Taihe Group. Tama ang sinasabi niya. Tama nga, mga haspang magpanggap bilang chairman. Mukhang taga-kolekta ng basura lang yan. Kahit anong kalat at sira-sirang bagay, ipagpapanggap na singsing ng chairman. Ay, itong si Jeng Sining, gusto lang magpasikat sa harap ng ex-husband niya para bumalik ito sa kanya. Eh ano nangyari? Sino ba ang mag-aakalang si Manager Wang ang makakabuko ng plano niya? Kaya nga dinala na ang pulis para arestuhin siya. Kayong lahat, Hoy, mga pulis, dalhin niyo na siya. Hindi naman dapat narito yan. Nandito siya. Nakakasira lang ng aming paningin. Tama. At saka, napakamahal ng oras namin. Nakakaswerte talaga. Dalhin niyo na siya agad. Ikulong niyo yan. Tigilan mo yan. Bitawan mo siya. Ito ang pinaka-autoridad na institusyon sa Cloud City. Ang ipinakita ay ang ulat ng pagsusuri ng pagkakamag-anak. Hoy, bigyan mo ako ng kopya, agad. Ulat ng pagsusuri ng DNA ng chairman at ni Chairman Jeng. Kailangan ko ito sa loob ng 3 minuto. imposible dyan, imposible. Wala na. Ito. Ulat ng pagsusuri ng DNA? Magpeke ka ng isa. Di ba madali lang yon? Wang Chiang, bago ka magyabang, timbangin mo muna ang sarili mo. Gu Zixing. Mas mabuting isipin mo muna ang sarili mo
Para sa taong to na nagtitinda ng gulay, ang sipag mo. Ganap na pag-arte? Ganito ba ka profesional? Tama, tama, tama. DNA, saka singsing na panlalaki. Ang dami niyong props, Muntik na akong maloko niyo. Narito ang testamento ni Chairman Jeng. Pinatutunayan nito na si Jeng Jinsong, pagkamatay ko, ang posisyon bilang chairman ng Taihe Group ay ipapamana ko sa aking pamangking babae na si Jeng Xining. Ito ba ay? Ang pirma ni Chairman Jeng talaga. Ito nga talaga. May plano na pala si Lao Jeng. Kaming mga tanga lang ang hindi nakahalata. Si Chairman Jeng ay talagang tito sa ama niya. Ginoong Jeng, nakikiusap ako. Patawarin mo ako. Si Wang Qiang ang nag-utos sa akin. Nakikiusap ako, patawarin mo na ako. Lin Manzi. Gusto mo ba ng isang pagkakataon? Oo, nakikiusap ako, bigyan mo ako ng pagkakataon. Nakikiusap ako sa'yo. Sa susunod na buhay na lang kita bibigyan ng pagkakataon. Umalis ka. Wang Qiang, di ba? Ikaw ngayon ay isinasangkot sa maraming panloloko, pagtanggap at pagbibigay ng suhol. Opisyal naming ipinapaalam sa iyo na ikaw ay inaaresto. Dalhin na. Teka muna. Mga kasamang pulis? Baka naman may pagkakamali? Malinaw ang ebidensya. Kung may sasabihin ka, sa presinto na lang. Hindi, mga kasamang pulis. Inakusahan ng walang basehan. Ako ay isang mabuting mamamayan. Kung gagawin ninyo ito, masasaktan ang damdamin ng isang mamamayan. Dalhin na. Opo. Galit na galit ako sa inyo. Tandaan ninyo ito. Babalikan ko kayo. Sining, pasensya na. Noon, ako ay naging matigas ang ulo ko. Ako ang tanga. Pero mahal kita, di ba? Alam mo yon. Han Bovai. Marami na akong sinabi sa'yo noon, pero hindi ka naniniwala. Sinabi kong tutulungan kita. Pero mas pinili mong humanap ng babaeng tulad ni Lin Manzi para hamakin ako. Ayaw mo akong paniwalaan. Tapos na talaga tayo, di ba? Han Bovai. Hindi. Sineng? Kailangan nating mag-usap. Magbalik loob tayo. Kahit hindi mo ako isipin mo ang anak natin. Hindi siya pwedeng mawalan ng nanay. Mahal din kita, di ba? Sining. Ganoon din ang gusto mo. Uwi na tayo. Sabay tayong umuwi. Bovai. Gising na. Hiwalay na tayo. Wala na tayong anumang koneksyon. Bakit? Bakit? Bakit ang tanga-tanga ko? Sining. Mahal kita. Tama ba? Sining. Bovai. Bitawan mo. Sining, may isang bagay na gusto kong pag-usapan sa iyo. Kung ayos lang sa iyo, Gusto ko. alam mo na ito ang sasabihin ko. Pero, dati akong hiwalay, at may anak ako. Okay lang. Jixing. Hindi ito mga problema. Basta nagmamahalan ang dalawang tao. Lahat ng problema ay magiging okay. Ang pagmamahalan, pwede nating linangin pagkatapos magpakasal. At saka, siguradong gagawin kong mabuting ina ang sarili ko. Aalagaan ko ang ating anak.
Nanay, kasalanan mo ito. Ang tamad-tamad mo naman. Di ba't natulog ka ng mahaba kaninang umaga? Mas tamad ka pa sa akin. Naantala pa ang paglipat ko ng eskwelahan. Chowke, inaantok na ako. Nay, huwag mo na akong pagsabihan. Sige na, tingnan mo nga, ganito pa ang suot ko. Pinuntahan pa kita para asikasuhin yung transfer papers mo. Huwag ka na sanang magalit. Ganito na lang, kung makakakuha ka ng first honor sa buong grade, bibigyan kita ng malaking regalo. Ano sa tingin mo? Talaga, Nay? Para sa isang batang tulad kong matalino at masipag, ang pagkuha ng first ay madali lang yon. Oo nga pala. Nay, ano ba ang ibibigay mong regalo? Anak, isang masarap na pagkain ang regalo, okay ba? Okay, makakakain ako ng masarap. Sige, okay. Tayo, puntahan natin yung school district apartment na inarkila natin. Okay ba? Tara na. Ang kakaiba. Kahapon, nakipagkita na ako kay Director Chang dito sa may pintuan. Bakit wala siya? Makinig kang mabuti. Ngayong araw, ang proyektong ito natin ay may darating na isang VIP para kunin ang unit. Bilang supervisor, kailangan mong magpakita ng buong husay mo. Kung maaasar ang VIP na ito dahil sa'yo, ikaw ang pananagutan ko, naiintindihan mo. Naiintindihan. Walang sumasagot. Hayaan mo na. Diretso na tayong pumasok. Tara. Tumigil ka. Anong ginagawa ninyo rito? Hindi ba ninyo nakikita na ito ay isang napakagandang mansion? Ang sales office ng Yunshi Biayuan? Mga guwardiya, hindi pinapapasok ang mga walang kailangan. Umuwi na kayo. Nandito kami para kunin ang bahay, hindi kami mga walang kailangan. Mga kuya, guwardiya. Dinala ko ang anak ko rito para kunin ang bahay. Pakisuyo, papasukin ninyo kami. Ikaw ba si Jen Sining? Pauli, kilala mo siya? Hindi lang basta kilala. Ako pa ang regular na suki sa kanilang gulayan. Nagbebenta lang pala ng gulay. Mga sinungaling kayo, napakagaling ng nanay ko. Ang galing-galing niya. Nagpayaman ba ang nanay mo sa pagbebenta ng gulay? Nagbukas ng branch? Mare, maging nagbebenta ka man ng gulay o nagbebenta ng karne, ang lugar na ito ay hindi para sa iyo na dalhin ng anak mo. Umalis na kayo kung saan malamig. Mga guwardiya, narinig ninyo ba? Kahapon, tumawag na ako sa Director Chang ng sales office. Ito ang permit para makuha ang bahay. Mukhang totoo nga ito May selyo pa ni Director Chang. Totoo nga. Pero hindi dapat ganito. Hindi naman siya mukhang isang mayaman. Mukhang isang plain housewife ito. Huwag nang mag-isip ng ganyan. Pwede na ba kaming papasukin ngayon? Oo nga po mga tito, tabi po kayo, papasok po kami. Anong nangyayari? Chief, Tanghaling tapat, anong pinag-aawayan ninyong dalawa? Chief, yung mag-ina pong ito. May daladalang permit ni Director Chang para kunin ang unit. Gusto raw pong pumasok para kunin. Tingnan niyo po. Itong permit na ito, peke nga. Ikaw, sabi ko, bulag ba kayong dalawa? Itong pekeng permit na to, hindi nyo makita? Ang peke-peke talaga. Espesyal na nag-message si Director Chang kanina para sabihin may isang VIP na bisita siyang tatanggapin para pumunta rito at pumili ng unit. Pinaghandaan natin ng husto para sa pagtanggap sa kanya. Tingnan mo itong mukhang probinsyana, babaeng ito. Halata namang hindi natin alam kung paano niya nakuha ang impormasyon. Narinig ang balita natin. Tapos gumawa ng peking permit para lokohin tayo rito at makuha ang unit. Chief, ngayon mo lang sinabi, naalala ko. Nagbebenta siya ng gulay. Malamang sa mga bumibili sa kanya, narinig ang inside information. Tama. Isa lang siyang nagbebenta ng gulay. Tapos naglakas loob pa siyang pumunta sa lugar na hindi dapat niya puntahan. Sabi ko, ate, mas mabuti pang magtinda ka na lang ng gulay. Huwag mo na kaming guluhin para wala ng problema, di ba? Yung peking dokumento mo parang hindi na lang namin nakita. Ano sa tingin mo? Ang sama naman ng ugali mo. Yung permit na ito totoo naman. Ikaw sinasabi mong peke. At ginawa mo pang pambura. Hindi mo ba naisip kung totoo ito, ikaw ay malalagot na? Sabi ko, Nene, kung ang nanay mong magtitininda ay makakakuha ng tunay na permit, nakatira na sana sa palasyo ang anak ko. Anong klaseng biro yan? Mataas ang tingin sa sarili ha. Ano? Anong sinabi mo? Sabi ko ang mga security dito sa village nyo ay napakasama ng ugali. Kailangan ng palitan. Ay naku, Ate, sabi ko, pinagbigyan ka na ng aming hepe. Pinatawad ka na. Huwag kang magmalaki.
makipagtulungan ka sa trabaho namin, okay? Babae ka, huwag mong isipin na hindi kita kayang saktan. Kung magpapatuloy ka sa paggulo, talagang hindi na kita pagbibigyan. Sige, kung ayaw ninyong umalis, hahanapin ko si Director Chang para magreklamo. Hahanapin si Director Chang? Captain, kilala talaga niya si Director Chang. Huwag kayong magpapaniwala sa babaeng ito. Si Director Chang dito sa lugar natin, sikat na sikat talaga siya. Isa siyang dalubhasang sales at edukasyon. Kung may anak sa pamilya, sino ba ang hindi nakakarinig kay Director Chang? Saina. Pero itong maliit na ito, nagpapanggap lang dito. Akala mo madadaya mo kami? Tama si Captain. Kung talagang makakausap mo si Director Chang, luluhod ako ngayon para humingi ng tawad. Pero kung hindi mo siya makontak, pananabotahin na yan. Mommy, si Director Chang, sumagot ba sa tawag? Anong nangyari? Aray, hoy, ate, ano ang pipiliin mo? Luluhod ka para humingi ng tawad o pupunta ka sa presinto? Mamili ka. Lumuhod ka. Lumuhod ka na. Bilisan mo. Sige, okay lang. Magtrabaho ka na. Aray. Hoy. Tumawag sa akin si Chairman Jeng. Hello. Chairman Jeng. Nakarating na ba kayo ng anak mo? Ano, ate? Napili mo na? Nakakahiya kayo sa harap ng bata. Aray, anong magagawa mo sa akin? Nakakatawa ka naman. Pasensya na po. May meeting lang ako. Director Jeng. Ikaw at ang anak mo. Nandito na ngayon, tama ba? Nandito na kami. Nandito na kami. Pero ngayon, Ano ang nangyayari ngayon? Sabihin mo, Director Jeng. ito lang, yung mga bantay ninyo sinasabing peke ang permit para kunin ang unit at pinahid pa nila ng sipon. Ngayon, dadalhin pa nila ako at ang anak ko sa presinto. Ano sa tingin mo ang dapat gawin dito? Ano? Director Jeng. Ibigay mo ang telepono sa mga bantay. Kakausapin ko sila. Sige, kakausapin kayo ni Director Chang. Hoy, huwag kang magsalita. Ang galing niyang umarte, no? May pekeng si Director Chang pa talaga. Sige, tingnan natin kung ano to. Hoy, gago kang mandaraya ka. Hinahamon mo si Director Chang namin. Si Director namin. Gago ka. Ha? Ganyan ka makipag-usap sa akin? Ha? Aray, Director Chang. At hinaharang mo pa ang mga VIP na bisita sa sales office ko? Ayaw mo na bang magtrabaho? Malaking pagkakamali lang po yun. Malaking pagkakamali lang po talaga. Ako po kasi. Ay naku, wag po sana kayong magalit. Tama na. Huwag mo akong pagsalitaan ng kung ano-ano. Pakikinggan mo, to. Ngayon din, papasukin mo na si Chairwoman Jeng at ang anak niya. Kapag tapos ka na, diretso ka sa opisina ko para kunin ang bayad mo. Ikaw, at yung mga gwardya sa pintuan, lahat kayo ay tanggal na. Director Chang nga talaga. Ikaw ang may pakana ng kalokohang to. Ikaw. Ate, ito po, kayo po kasi. Lahat ng kasalanan ay amin pong kasalanan. Kulang po kami sa pagkilala. Ganito po, sa harap po ng aming Director Chang, pakiusap, magandang salita naman po para sa amin. Hindi ko po kayang mawala ang trabaho kong to. Ang buong pamilya ko po, sa trabaho ko lang po umaasa para mabuhay. Pakiusap po sa inyo. Ngayon, ito ang tanong. Bakit ko kayo tutulungan? Ito po kasi, Kanina, pinapaluhod niyo pa ang nanay ko para humingi ng tawad, di ba? Luluhod pa ba kayo? luluhod. Ikaw ang may pakana ng kalokohang to. Lumuhod ka. Hindi siya, ikaw ang dapat lumuhod. Aray, lumuhod din ako. Luluhod din ako. Nagkamali ako. Diyosa, pagkatapos nating lumuhod, pakiusap, bigyan niyo po kami ng pagkakataon. Tama na. Director Chang, huwag na. Hayaan mo na lang silang bigyan na lang sila ng suspension without pay para maobserbahan muna. Sige, Chairwoman Jeng. Susundin ko ang lahat ng gusto niyo. Aray, salamat. Salamat po sa inyo. Madumi ang sapatos niyo? Pupunasan ko po. Huwag na. Papasok na ako kasama ang anak ko. Sige, tuloy po kayo. Umalis kayo. Umalis kayo diyan. Ano ba ang ginawa niyo? Kayong mga ito. Nanay, inaantok na ako po. Pwede po ba akong matulog sandali doon sa sofa? Xiaoqi, pumunta ka muna sa tabi para magpahinga. Maghihintay ako dito kay Director Chang. Chairwoman Jeng, aray. Chairwoman Jeng, pasensya na po talaga ngayon. Nagkataon lang talaga. Sinabihan ko talaga sila kaninang umaga na mag-asikaso sila ng maayos. Pero nagkagulo pa rin. Puro problema ang dala nila. Bagay na maliit lang yan. Okay lang. Basta't lumaki si Xiaoqi ng masaya. Mas mahalaga pa kaysa sa anuman.
dalhin mo ako para asikasuhin ang papeles. Madam Jeng, ang proyekto namin sa Yunchi Biayuan ay may mga pasilidad na pinakamaganda sa buong Yuncheng. Iyan ang pinakamagaling sa lahat. Tiyak na magugustuhan ito ng pamilya ninyo, at mabubuhay kayo ng napakaginhawa. Kung maganda ang masasabi ni Xiaoke dito, kung talagang maganda, pag-iisipan ko na magdagdag ng pamumuhunan sa development group. Talaga po, Madam Jeng, dahil sa sinabi ninyo, lahat ng tao sa Yunchi Biayuan ay tiyak na ituturing ang pamilya ninyo parang tunay na magulang. Sabihin lang ninyo ang anumang kailangan ninyo. Gagawin namin ang lahat para sa inyo. Maganda, maganda. Kayong lahat ay napakasipag. Sige, inaasahan ko ito. Ngayon, tingnan natin ang inyong pagganap. Salamat po, Madam Jeng, sa pagkilala. Oo nga pala, Madam Jeng, nasaan ang anak ninyong si Xiaoke? Nandito siya, pero pagod na pagod siya. Siguro nagpapahinga siya ngayon sa kanyang upuan. Pagod na ang bata sa paglalaro. Ay, pasensya na po. Sumakit ang tiyan ko dahil sa kinain ko kanina. Masakit pa rin ang tiyan ko hanggang ngayon. Okay lang, dadalhin ko muna ang bata para maglibot. Basta convenient para sa iyo. Salamat po, Madam Jeng, sa pag-unawa. Aalis na muna ako. Kumusta na si Xiaoke? Nanay, mas okay na ako. Tingnan natin ang bahay. Pagkatapos tumingin ng bahay, titira ka na sa bagong bahay. Sa malaking kama, pupunuin ng iyong mga teddy bear. Okay ba? Okay. Kaya't pipili tayo ng pinakamalaki at pinakamagandang bahay na titirhan. Tara na. Wow, Mama. Ang gaganda ng mga bahay na ito. Oo, hindi lang maganda, kundi tapos na at handa ng tirahan. Lipat ka agad. Ang mga bahay sa Yunchi Biayuan namin. Siyempre magaganda, pero tulad ng sabi nila, kapag maganda ang kalidad, mataas ang presyo. Ang proyektong ito, hindi ito basta-bastang, na kayang bilhin ng kahit sino. Tulad lang po ninyong dalawa, na mga nasa mataas na antas. Ang may kakayahang kumuha nito. Gusto ko ang sinabi mo, mukhang ang mga residente sa Yunchi Biayuan ninyo ay mga tao rin ng klaseng mataas ang antas. Siyempre naman, puro mga nasa mataas na lipunan. Kapag bumili kayo sa Yunchi Biayuan, magkakaroon kayo ng walang katapusang network. Baka nga, habang naglalakad-lakad lang ng aso, makapag-close na kayo ng malaking deal. Honey, dito na tayo bumili. Siyempre, pwede. At saka, bilang bagong sales director, dapat may mga internal discount pa ako. Hinaan mo ang boses mo, bago ka magsimula ngayon. Hindi ba't lihim na inspeksyon ang gagawin? Huwag mong iparinig sa iba. Mama, tayo rin bumili ng bahay dito. Kayo, di kayo karapat-dapat. Xiaoke, alin ang gusto mong bilhin? Nanay, yun na lang ang bilhin natin. Sige na. Nanay, yun ang pinakamaganda. Miss, ahente ng bahay. Kailangan ko ng paliwanag mo ngayon. Bakit mo sinaktan ang anak ko? Mabuti, napakabuti, napakaganda. Nagkakaiba na naman ang trato sa akin, di ba? Ang subdivision na ito, ang sentro ng buong proyekto, at dito rin ang pinakamaganda na bagay sa inyong dalawa. Tungkol naman, kayo namang dalawa na pumasok ng palihim. Mga nangungonsumo ng aircon. Huwag kayong magkalat ng kamay. Nadudumihan ang aming opisina. Hindi ninyo mababayaran, kahit ilang henerasyon. Miss Ahente, dinala ko ang anak ko dito para tumingin ng bahay. Hindi mo lang kami inasikaso, kundi sinaktan mo pa ang anak ko. Ito ba ang para sa mga bisita? Ano? Gusto ninyong manggulo at mang-away? Walang modo. Akala ko sa Yunchi Biayuan, napaka-exclusive na lugar, ay mae-estorbo ng mga taong galing sa ibaba. Nakakahiya talaga. Ginang, ang mga kliyente namin sa Yunchi Biayuan ay mga mayayaman at makapangyarihan. Ang mga dumadaan dito, kailangan kahit papaano, ay may Porsche at Cartier. Ikaw naman, wala kang wala. Nakakahiya pa rin pumasok. Ipapa-entertain pa ako sa'yo. Karapat-dapat ka ba? Tama yan. Ang mga lugar na klaseng ito, dapat talagang magkaiba sa mga mababang uri. Aba, magkaiba nga. Ang paghuhusga sa itsura at paghamak sa mahirap, napakaganda pa ng pagkakasabi mo. Hoy, tol, kung tapos na kayong magpalamig ng nanay mo, umalis na kayo, at yang kamay mo, huwag kang manghiwa.
Kung masira mo talaga yan, hindi kayang bayaran ng nanay mo. Makukulong ka pa. Ayaw mo rin namang hindi mo na makita ang nanay mo, di ba? Magsinungaling ka, maraming pera ang nanay ko. Is ahente, uulitin ko sa'yo. Dinala ko ang anak ko para tumingin ng bahay. Sagana sa pera. Gawin mo lang ang trabaho mo. Para sa mga taong nasa ilalim, ang ilang libong piso, akala nila, napakayaman na nila. Eh paano kung sabihin ko sa'yo na kayang-kaya kong bilhin lahat ng bahay dito? Kung mabibili mo lahat yan, hindi na ako magiging ahente. Magiging yaya ako ng anak mo ng libre habang buhay. Ano sa tingin mo? Komportable ako sa bahay malaya. Hindi ko kailangan ng yayang mapanghusga para alagaan ako. Hoy, tong batang to. Anong sinasabi mo? Sinasabi kong mapanghusga ka. Ikaw, paano mo pinalaki ang anak mo? Hindi ba nakapag-aral? Kaya nakapag-anak ng batang salbahing ito. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Subukan mo. Ang babae, hindi mo kayang bumili ng bahay. Okay lang na dinala mo ang anak mo para mag-enjoy sa aircon. Gusto mo pa bang manakit? Suntukin mo siya. Huwag mong galawin ang anak ko. Gagawin ko siyang mas masahol pa sa pagiging patay. Talagang basura sa basura. Sasabihin ko sa iyo, ngayon nandito ako. Subukan mong magwala ulit. Ang uri mong mababang tao. Dapat dalhin mo ang mababang anak mo. Umalis ka dito. Ang gentleman ng mataas na lipunan. At ang babae sa mababang lipunan. Talagang malaking pagkakaiba. Huwag mong sabihin ng tapos. Talaga, sino ang mataas at sino ang mababa. Malalaman mo agad. Kung hindi ko ipakita sa iyo ang aking kapangyarihan, nagpapanggap ka pa dito. Huwag mong pilitin ako na manakit ng babae. Ano ang nangyari? Ang proyektong ito, bawal ang away at suntukan. Tagapamahalawang. Ang mahirap na mag-inang ito. Pumunta sila sa sales office para mag-enjoy sa aircon. At sinaktan ako at ang mga bisita. Ano ang problema mo? Hindi ba pwede ang mahirap na bumili ng bahay? Sino ang nag-utos sa iyo na tumingin ng mababa sa tao? Sino ang nag-utos sa iyo na hindi tumanggap ng mahirap? Gusto mo pa bang magtrabaho dito? Manager Wang, nagkamali ako. Ma'am, huwag kang magalit. Sa bandang huli, magbibigay kami ng mga souvenir mula sa proyektong ito para magpakita ng aming paghingi ng pasensya. Bakit hindi ka pa umalis? Para maghanda ng souvenir? Para sa dalawang bisita? Manager Wang, may karapatan ba ako ngayon na bumili ng bahay sa Yunqibyeyuan? Siyempre, meron. Huwag kang mag-alala. Ang proyektong ito ay hindi nagtatangi. Maging kampante ka lang. Manager Wang, pinapayuhan ko kayong pag-isipan itong mabuti kung ganoon ang sinasabi mo. Hindi na ako bibili. Ayoko nang makasama sa mga mahihirap sa isang subdivision. Ma'am, tignan mo ang bata. Ang estilo ng damit niya. Pamilyar ba? Kanina, hindi ko talaga napansin. Ang suot niya ay Grand Mifei. So, kanina ay nagkaroon lang ng pagkakamali. Nagkaroon lang ng maling pagkakaintindi. Ah, pagkakamali lang pala. Honey, tayo kanina. Parang napagbintangan nga natin ang tao. Huwag kang basta-basta maniwala sa mga chismis. Wala akong pagkakamali. Bata, mabilis ang salita ko kanina, Nay. Patawarin mo ako, Nay, okay lang. Masamang tita ka, hindi kita patatawarin. Sa tingin ko, kung ganon, dahil lahat kayo ay gusto ang village area sa center. Mamaya, maghahanda ako. Pagkatapos, dadalhin ko kayo para tingnan ng commercial housing. Sige. Ano? Tapos na ang usapin tungkol dito. Kayo sa Yunqibyeyuan. Tama na yan, mahal. Pare-pareho naman tayong nasa iisang antas. Bigyan natin ng konting respeto ang isa't isa. Baka sa hinaharap, makapag-usap pa tayo para sa negosyo. Kailangan nating tumingin ng mas malayo. Tama ba? Susundin ko ang asawa ko. Tapos na ito. Tulad ng sabi nila, mas mabuting mawala ang galit kaysa magsimula. Hindi ba't sa bandang huli, baka magkapitbahay pa tayo? Kung ganun, mamaya ako ang taya para sa afternoon tea nating lahat. Sige, okay. Tara na. Xiaoke, bibili ako ng inumin. Ano ang gusto mong inumin? Gusto ko ng orange juice. Yung may malalaking fruit bits. Masarap na masarap yon para sa akin. Sige, bibilhan kita. Hintayin mo ako ha. Xiaoke. Xiaoke, anong nangyari? Nanay, may nangapi sa akin. Hinayaan akong magpahinga sa sofa. Ayos lang, Xiaoke. Sino ang nang-api sa anak ko? Sino? Ako to ang batang lalaki. Bata, hindi ba tinuruan ka ng mga magulang mo na maging magalang sa ibang bata? Siyempre tinuruan nila ako. Tapos, hinamon mo pa ang anak kong babae. Karapat dapat siya. Sino ba ang nagpauupo sa kanya sa maling lugar? Kapag hindi marunong tumingin, dapat turuan.
Xiaoqi, umupo ka ba sa lugar ng iba? Wala, nung umupo ako dito, walang tao. Wala talagang tao? Ano naman kung walang tao? Lugar ito para sa mga lalaki. May lugar para sa mga babae. May lugar para sa mga bata. May lugar para sa mga matatanda. Pero walang lugar para sa mga mahirap. Itong batang mukhang probinsyana. Ako, sasabihin ko, dapat sa kalye matulog. Magsorry ka agad sa anak kong babae. Ano ka ba? Paano ako magsusorry sa'yo? Tirahin kita! Isang mahirap na nanay at isang maitim na anak. Tikman mo ang lakas ko. Ikaw, walang modo na batang lalaki. Ngayon, ako ang magtuturo sa iyo para sa mga magulang mo. Naturuan ka ng mabuti. Alam mo ba kung sino ang nanay ko? Inuutusan kita. Nabitawan mo ako ngayon. Kung hindi, hindi kita patatawarin. Wala akong pakialam kung sino ang mga magulang mo. Pinagtripan mo ang anak ko, kaya lalabanan kita. Tatay, tulungan mo ako. Tulungan mo ako agad. Sasabihin ko sa'yo, kahit tumawag ka pa ng ninuno mo, wala ring mangyayari. Magsorry ka agad sa anak ko. Kahit dumating pa ang tatay mo, sasampalin ko rin siya kasama mo. Halika rito. Tigilan mo yan. Tumigil ka. Anak, okay ka lang ba? Masakit ba? Nanay. Itong masamang tita at ang anak niya, sabay-sabay akong inapi. Ginang, nanakit ka ng bata. Grabe ka naman. Nagkaintindihan na nga tayo kanina. Binigyan na kita ng paraan para umayos. Ngayon, ginantihan mo pa ang anak ko. Anak mo ang unang nang api sa anak ko. Hinahanapan ko lang ng hustisya ang anak ko. At saka, wala talagang modo ang pamilya nyo ha. Dapat disiplinahin ng mabuti ang anak nyo. Anong sinabi mo? Sinabi mong walang modo ang anak ko. Anong kalokohan yan? Model student ang anak ko. Kanina, gamit ito, hinabol niya ako ng water gun at tinulak niya ako. Nagsisinungaling ka. Ah, kaya pala, estudyante ka ng Yingkay. Oo, ano naman, alam mo ba kung sino ako? Wala akong pakialam kung sino ka. Binuli ng anak mo ang anak kong babae. Kailangan niyang humingi ng tawad. Kapag nagkamali, aminin. Sa tingin ko, yan ang pinakamakatwirang gawin. Sasabihin ko na sa'yo ang totoo. Ako ang punong guro ng Yingkay. Ang asawa ko, ang sales director ng Yunchi Bieyuan. Dapat ngayon ang unang araw ng trabaho ng asawa ko. Ayokong magkagulo. Pero ngayong inapin niyo ang anak ko, dapat kayong magbayad. Naiintindihan mo ba? Nakakatawa. Anak mo ang nang-api, tapos kami pa ng anak ko ang magbabayad. Kung ganoon ang mangyayari, nasaan ang hustisya? Bakit? Kahit ano pa ang totoo, dahil inapin niyo ang anak ko, dapat kayong magbayad. Umalis kayo sa loob ng 1 minuto. Kung hindi, papahilain ko kayo. Alam mo ba? Nanay ko ang punong guro dito. Ang tatay ko ang boss ng subdivision. Kapag ako ang nagsalita dito, walang may lakas ng loob na sumalungat. Kung gusto ninyong bumili ng bahay, kailangan pang humingi ng permiso sa akin. Ganyan na ganyan ang ugali ng anak mo, hindi mo pa siya pinagsasabihan. Ganyan talaga, kapag ang puno ay baluktot, baluktot din ang sanga. Ngayon ko lang nakita ang ganyang ugali. Ikaw, yung walang respeto, humarap ka sa amin ng anak ko at ng husga. Mukhang gusto mo nang mamatay, ano? Tao. Ngayon, ipaparamdam ko sa inyong mag-ina kung ano ang ibig sabihin ng 10 beses na higit. Tumawag ng tao. Sugod. Hulihin sila. Pero, bisita sila ni Director Chang. Anong Director Chang? Director Wang. Ang asawa ko, si Director Gao, ang tunay niyong boss. Kung mag-aaklas kayo, baka mawalan kayo ng trabaho. Narinig niyo ba? Hoy, Oo, narinig na namin. Ay naku, pareho lang naman ang sumipsip kanino man. Dahil na-offend na natin si Director Chang. Sumunod na lang tayo kay Director Gao. Oo, Tama ka. May punto ka. pag-isipan niyo mabuti. Kung sasaktan ninyo ako, ang magiging kapalaran niyo, wala nang pagsisisi sa magiging kapalaran niyo. Tumigil kayo. Binabalaan ko kayo. Bitawan niyo ako ngayon din. Kung hindi, hindi ko kayo patatawarin. Batang babae, mag-sorry ka na. Kung hindi, magdudusa ka. Batong dukha, kasama mong mapaparusahan ang nanay mong hambog. Kasama mong mapaparusahan ang nanay mong hambog. Huwag mong sabihing pinagtatangi kita. Anak, ilan ang suntok sa'yo ng hamak na ito? 100 beses siya nanuntok sa akin. Ikaw, sige. Ibabawi natin ng 1,000 beses. Tapusin natin at itapon sila. Ilagay ang larawan nila sa pader sa harap ng pinto. Isulat na ang mag-ina at aso, bawal pumasok. Ang mag-ina at aso, bawal pumasok. Simulan natin sa munting to. Suntukin nyo. Xiaoqi. Xiaoqi. Nanay, Nanay, Xiaoqi.
Nagsisinungaling ka. Di ka mabuting bata, nagsisinungaling ka. Ang lakas ng loob nyo. Sasabihin ko sa inyo, hindi ko kayo patatawarin. Huwag kang magmadali. Akala mo palalampasin kita. Ang anak na hindi napalaki ng maayos ay kasalanan ng magulang. Ngayong nanapak kayo at sinaktan ang anak ko, di ako naman. Gagamitan kita ng pamalo para makaganti. Tama lang yon, di ba? Ma, yung pamalo. Mabuting anak. Ngayon mismo, ako na ang bahalang magturo sa kanila ng leksyon para sa'yo. Tigilan mo yan. Umalis ka dyan. Doon ka. Miss, ayos ka lang ba? Director Chang, anong ginagawa mo rito? Di ba't kasama mo ang asawa ko sa trabaho? Chairman Zeng. Paumanhin. Anong Chairman Jeng? Anong boss? Isang hamak na dukha lang yan. Kasama yung maliit na dukha. Mga walang mata, matagal ko nang sinabi sa inyo na si Chairman Zeng ang aking VIP na bisita at naglakas loob pa kayong manapak. Anong VIP? Anong bisita? Paano pwedeng mangyari yon? Director Chang, ngayon ko lang talaga nakita ang ugali ng komunidad ninyo. Ipinagmamalaki ang pagsipsip sa mayayaman. Sukatan ang pagtatangi sa mahirap at mayaman. Na ang anak kong babae ay napadpad sa ganitong klaseng komunidad. Nakakadiri talaga. Chairman Zeng, isang individual na kaso lang ito. Talagang isang kaso lang. Kayong dalawa, mag-apologize ka agad kay Chairman Zeng. Alamin mo, si Chairman Zeng ay isang taong kahit ang asawa mo ay hindi makapangahas na guluhin. Narinig mo ba? Bakit ako ang magsusorry? Ayoko. Director Jeng, medyo pasaway nga ang anak ko. Ikaw ang matanda, huwag mo nang patulan ang bata. Yung nangyari ngayon, kalimutan na lang natin. Okay ba? Oo nga. At sinaktan mo pa ako, hindi pa kita pinapatawad. Huwag kang magsalita ng ganyan. Huwag mong baliktarin ang katotohanan. Dali, pagsabihan mo ang anak mo na humingi ng tawad sa anak ni Director Zeng. Kung hindi, hindi ito matatapos. Wala akong kasalanan. Hindi ako hihingi ng tawad. Sila ang may kasalanan. Director Chang, may hindi pagkakaunawaan lang talaga kay Director Jeng ngayon. Pero ang asawa ko, pareho kayong direktor. Pareho lang ang ranggo ninyo. Hindi mo ako mapapailalim. Kung humingi man ng tawad, ikaw ang mag-sorry kay Director Jeng. Sige, kung ayaw mong makinig, isasampa ko sa korte ang kaso mo dahil ginulo mo ang pagbebenta dito sa sales office. Ano? Tao Chang, isasampa mo ang kaso ng asawa ko? Papa, pinapasorry ako ni Tito Chang sa mahirap na to. Pero wala akong kasalanan. Naisahan lang ako. Huwag kang mag-alala, anak. Hindi kita pababayaan na apihin. Director Gao, inapi ng anak mo ang anak ko. Ayaw pang humingi ng tawad at paulit-ulit pang binabaligtad ang katotohanan. Humingi lang ako ng paliwanag sa'yo. Hindi naman sobra yon, di ba? Ang nakikita ko, nagtutulungan kayo ni Director Chang para apihin ang pamilya ko. Lao Chang, isasampa mo ang kaso ng asawa ko at pipilitin mo ang anak kong mag-sorry. Kung wala kang maibibigay na paliwanag ngayon, hindi kita patatawarin. Naiintindihan mo? Laugao, ito si malaking tao mula sa Taihe Group. Sa ibang araw, pinabayaan mong mang-api ang anak mo ng ibang bata, pinabayaan na lang namin. Pero ngayon, dahil lang sa pagtatanggol mo sa anak mo, kakalabanin mo si Director Zeng, isip-isipin mo mabuti. Ang mga nakatira sa Yunki Biayuan, maraming mayayaman at makapangyarihan. Wala namang dagdag sa kanya. Kung gusto niyang bumili, bumili siya. Kung ayaw, umalis siya. Kulang ba tayo sa gustong bumili ng bahay? Narinig mo ba, Director Chang? Hindi mo kailangang makipag-away sa amin dahil lang sa isang dayuhan. Director Jeng, yung nangyari ngayon, magbigayan na lang tayo. Mas mabuti para sa lahat. Pagkatapos ng lahat, ang anak mo nag-aaral sa paaralang pinamamahalaan ko. Ang titirhan mo ay proyektong pinamamahalaan ng asawa ko. Kung lalabanan mo kaming mag-asawa, magdudusa ka. Bakit ko kailangang pumili sa mga opsyon na ibinigay ninyo? Ano ang ibig mong sabihin? Paano kung sabihin ko, bibilhin ko ang buong real estate group? Ano? Bibilhin mo ang buong grupo? Ito ang pinakakakatawang biro na narinig ko ngayong taon. Ang lakas talaga ng loob ni Director Zeng. Kahit pa ang pinakamayaman sa Yuncheng ang dumating, hindi rin niya masasabing bibilhin ang grupo. Hoy, hindi naman bawal ang magyabang. Ako nga, sinasabi kong bibilhin ko ang Wall Street. Ray, may baka na lumilipad sa langit. Nagyayabang si Director Zeng. Director Jeng, makinig ka sa akin. Wala kang kakayahan, wala ka ring abilidad. Pagkatapos ng lahat, ang Yunchi Group ay isang publicly listed company. May market value na bilyon-bilyon at hindi mabilang ang koneksyon at kapital. Kahit ang pinakamayaman sa Yuncheng noon, napakahirap na pinagdaanan at 40% lang ng equity shares ang na-acquire niya. Naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin? Director Zeng, alam kong iginagalang ka sa Taihe Group. Pero, ang pag-acquire sa Yunchi,
Parang pantasya na talaga. Hindi ito maliit na bagay. Huwag ninyong pagtawanan ng nanay ko. Kung sinabi ng nanay ko, gagawin niya talaga. Kung mabibili ng tatay mo ang kumpanyang pinagtatrabahuhan ng tatay ko, magiging kabayo ako para sa'yo. Kung hindi niya magawa, huwag kang magalit kung babatukan ko ang puwet mo. Pagdating ng panahon, sino ang iiyak? Sa huli, hindi ako ang iiyak. Dahil ikaw ay mula rin sa mataas na lipunan, magiging magalang ako sa iyo ngayon. Kung haharapin mo ako ng diretsyo, hindi rin ako matatakot sa iyo. Sige, Director Gao, mataas na lipunan. No. Ang galing. Kung may kakayahan ako o wala, malalaman mo mamaya. Honey, sabihan mo ang consortium. Sa loob ng 10 minuto, ipipilit kong i-acquire ang Yunchi Group. Sige, kung ma-acquire mo iyan ngayon, walang kuskus balungos. Magsusori ang buong pamilya ko sa iyo. Ngayon, nagmamayabang ng sobra si Chairman Jeng. May konting katungkulan. Akala mo kung sino na. Hindi mo ba alam kung nasaan ka? Chairman Jeng, malapit na ang oras. Pero bakit wala pa rin tayong kahit anong balita tungkol sa stock market? Ano ba ang nangyayari? Ha? Bakit walang nangyayari? Sige na, ang nangyari, kasalanan ko talaga. Hindi ko naasikaso ng maayos si Chairman Jeng. Kaya nangyari ito. Ayon sa kasabihan, ang naghasik ng hangin, siya ang aanihin. Chairman Zeng, humingi ako ng paumanhin. Director Chang, wala kang kasalanan. Hindi mo kailangang humingi ng paumanhin. Sila ang may kasalanan. Hindi lang paumanhin ang gusto ko sa inyo. Gusto ko pang paalisin kayo dito. Ang lugar kung saan nakatira ang anak ko. Hindi ko hahayaang may mga tulad ninyong salot. Magyabang ka. Magyabang ka pa. Mga ilang segundo na lang. Ang kayabangan mong pagbili ng kumpanya, malapit nang mabuko. Ahahahaha. Tumawa kayo. Maya-maya, hindi na kayo makakatawa. Sa totoo lang, Chairman Jeng, ang pinakamalaking shares ng Yunchi Group, nasa pinakamayaman sa Yun City. Pinapahalagahan niya iyon ng husto. Kung gusto mong i-force buyout, maliban na lang kung mapapapayag mo ang pinakamayaman sa Yun City na bitawan ng kusa ang pinagkakakitaan niyang ito. Sa tingin mo, posible ba iyon? Sa tingin mo, mangyayari ba iyon? Napakalakas ba ng pinakamayaman sa Yun City? Kung gagalitin niya ako, isang tawag lang, mapapalugi ko siya. Hala, hindi mo na pala pinapansin ang pinakamayaman sa Yun City. Mamaya, baka si Haring Jade Emperor naman ang maging maliit na cute na lang. R. E. Tapos na ang oras. Director Gao, may problema. Ang mga stocks ng Yunki Group sa merkado, binili lahat ng isang misteryosong consortium. At ang pinakamayaman sa Yun City, kanina lang ay inanunsyo na ipagbibili na niya ang lahat ng shares niya sa Yunki Group. Ano? Ano? Anong sinabi mo? Talagang binili mo ang Cloudnest Group? Hindi, imposible yon. Kahit na hostile takeover, hindi ikaw ang gagawa noon. Nagkataon lang, to. Nagkataon? Ang galing mong mag-aliw sa sarili mo. Daddy, Honey, nabili ko na ang Cloudnest Group. May-ari ka na ngayon ng 60% ng grupo. May absolute controlling stake ka na. 60%. Paano posible yon? Ako na ngayon ang boss ng Cloudnest Group. Lahat kayo ay empleyado ko. Ngayon, kung sino ang gusto kong paalisin, siya ang aalis. Kung sino ang gusto kong taasan ng sahod, siya ang tataasan ng sahod. Ako ang masusunod sa lahat. Pweh. Isa ka lang namang mayabang at probinsyanong istambay. Mamaya, papaluin ka ng tatay ko hanggang magtatae ka sa takot. Tumigil ka nga dyan. Chairman Jeng, bata lang po ito. Wala pa sa tamang pag-iisip. Huwag niyo pong pansinin. Huwag niyo pong pansinin. Kung aalis kayo sa tinitirhan ng anak ko at sa paaralang ito, hindi ko na ito pag-iisipan pa. Chairman Jeng, malaking pagkakamali lang po ito. Aminado po ako. Hindi ko na-disiplinahan ang anak ko. Humihingi po ako ng paumanhin. Nagkamali po ako. Nanay ng bata, anong hinihintay mo? Sampalin mo nga yung batang yan? Sasampalin ko na siya. Nakakagali talaga. Hoy, Ang sakit! Ang sakit! Ang sakit! dahil sa pagiging pasaway mo, tingnan mo ngayon, mawawalan na ng trabaho ang tatay mo at ako. Mula ngayon, hindi na namin mabibili para sa'yo ang mga gusto mo. Bilis! Humingi ka ng tawad kay classmate Gu Xiaoke. Classmate ko siya, okay. Pasensya na. Alam ko na ang pagkakamali ko. Chairman Jeng, tingnan niyo po. Humihingi na ng tawad ang bata. Baka naman pwedeng kalimutan na lang natin ito. Bakit naman natin kakalimutan? Iiwan ko ba kayong mag-anak na mga salot sa lipunan para guluhin pa ang buhay ng anak ko? Humihingi na ako ng paumanhin. Ate, ano pa ba ang gusto mo? Matanda ka na.
Ako, bata lang. Bakit mo pa ako pinapansin? Bata lang ako. Kapag may masamang ugali ang bata, kasalanan ng magulang yan. Napakayabang at walang galang mo. Malamang, mas masahol pa ang ugali ng mga magulang mo. Kaya kailangan nilang magdusa. Kung hindi, hindi ako mapapanatag. Kasalanan nila ito. Naiintindihan mo ba? Chairman Zheng, nagkamali ako. Luluhod ako para humingi ng tawad. Director Chang. Mula ngayon, lahat ng posisyon ni Director Gao ay tatanggalin sa Yunchi Group. Ang kanyang bakanting posisyon at mga tungkulin, ikaw ang bahala sa pagpapamahagi. Naiintindihan mo ba? Opo, Chairman Zheng. Kung gusto nyo pang makuha ang separation pay ninyo, palayasin nyo ang mag-anak na ito. Huwag na silang makita dito. Opo, sisiguraduhin naming matapos ang trabaho. Hoy! Chairman Zheng! Nagkamali ako. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Mali ako. Mali talaga ako. Naloko lang ako noon. Nawalan lang ako ng ulo. Chairman Zheng! Chairman Zheng! Ang swerte pa niya. Hindi pa niya ako napasakay sa kabayo. Xiaoqi, mabait ka. Pinalayas na ni Mama ang masasamang tao. Ngayon, makakapag-aral ka na ng mabuti, di ba? Naiintindihan mo ba? Mama. Talagang kukunin ko ang first place para sa'yo para mapagmalaki mo ako. Xiaoqi, ikaw ang nagsabi niyan ha. Pinky promise. Pinky promise, bawal magbago. Ang magbago pagong. Selyado. Chairman Zheng, gusto po ba ninyong magpareserba ako ng opisina para sa inyo? O kaya, may iba pa po ba kayong kailangan? Pwede po ninyong ipag-utos. Hindi na. Hindi ako madalas pupunta rito para manghimasok. Ang pang-araw-araw na operasyon, ikaw na ang bahala. Kung maganda ang resulta, hindi mawawala ang bonus mo. Salamat, Chairman Zheng. Sisikapin ko talaga. Xiaoqi. Honey, pumili na tayo ng bahay. Yung magugustuhan nating dalawa. Di. Tara na, tara na.